Si Zagan ay isang makapangyarihan, mayamang mangkukulam na nalulungkot dahil sa kanyang pagiging nahihiwalay sa iba. Ngunit ang lahat ay nagbago nang umibig siya sa isang kaakit-akit na alipin na duwende at ginugol ang buong yaman niya sa pagbili sa kanya, para lang mapasagot siya upang maging asawa niya. Nagsimula ang lahat ng isang kakaibang mangkukulam, na tinawag na face stealer, ay balak gumawa ng masama sa isang inosenteng dalaga, sa labas mismo ng kastilyo ni Zagan. Ngunit tumanggi si Zagan na ma-demonetize ang video na ito at iniligtas ang dalaga sa pamamagitan ng pagpuksa sa kakaibang mangkukulam, na hindi sinasadyang nabahira ng dugo ang mukha ng dalaga. Dahil sa matinding trauma, nawala ng ulirat ang dalaga dahil sa gulat, at napagtanto ni Zagan na nagkamali siya, kaya nagpalabas siya ng salamangka upang baliktarin ang insidente at linisin ang kalat bago dalhin ang babae sa isang ligtas na lugar. Saka, biglang sumulpot ang isang kapwa wizard na nagngangalang Barbados upang ipaalam kay Zagan na isa sa mga maalamat na archdemon ay patay na. Nang marinig ito, nabigla si Zagan, batid na may bakanteng pwesto sa mga archdemon, at nakita ang pagkakataon para siya ay mas lumakas pa sa pagiging isa. Idinagdag ni Barbados na ang kanyang mga kayamanan at legasya ay ia-auction na, kaya nagpunta silang dalawa sa lugar ng subasta. Pagpasok nila, nakita nila ang ibang wizard na naghahangad na makuha ang bakanteng pwesto, ngunit alam ng lahat doon na si Zagan ay isang napakalakas na banta. Saka, sinimulan ng host nagsimula ang subasta ng Engrandi at ipinirisinta ang pinakamahalagang kayamanan ng yumaong arkidemonyo sa anyo ng isang diwata na may pilak na buhok na nagngangalang Nephelia. Ang kanyang walang kapantay na kagandahan ay agad na nagpaibig kay Zagan, at bigla niyang inilaan ang lahat ng kanyang ipon upang bilhin siya. Pagkatapos, sumugod si Zagan upang angkinin ang kanyang binili, alam na walang sino man doon ang makakatalo sa kanya sa yaman. Pagharap kay Nephelia, hindi alam ni Zagan ang sasabihin dahil sa pagiging walang karanasan sa pakikipag-ugnayan sa buong buhay niya, ngunit napansin niya ang kadena sa kanyang leeg. Ipinaliwanag ng host na ito ay nagtatakda ng kanyang napakalaking kapangyarihan, at walang sino man doon ang nakakaalam kung paano ito tanggalin. Pagkatapos, dinala ni Zagan si Nephelia sa kanyang kastilyo, at nahirapan siyang magsimula ng isang usapan. Ngunit pagkatapos, nagsalita si Nephelia at tinanong kung paano niya balak tapusin ang kanyang buhay. Nabigla siya rito, kaya ipinakilala ni Zagan ang kanyang sarili bilang isang salamangkero na hindi interesado sa mga sakripisyo upang pakalmayin siya. Ngunit sinuklian niya ito ng pabor sa pamamagitan ng pagpapalam na wala pa siyang sinaktang sinuman, tinitiyak na mananatili siyang dalisay para sa kanyang hindi makataong mga eksperimento. Agad siyang pinigilan ni Zagan sa pagpapatuloy, tinitiyak sa kanya na wala siyang balak gamitin siya para sa kanyang mga eksperimento. Litong-lito, tinanong ni Nephelia kung bakit niya siya binili sa simula pa lang, at natahimik si Zagan, hindi masabi na mahal niya ito, kaya't umiiwas siya, sinasabing hindi niya kailangan malaman. Sa halip, sinabi niya rito na oras na para pumili ng kanyang silid, at sinabi ni Nephelia na ayos lang siya kahit saan, basta't hindi siya mamatay bilang sakripisyo. Ang marinig yun ay tumama ng husto kay Zagan, at napagtanto niyang nabuhay ito ng buong buhay bilang isang alipin na hindi kailanman nakaranas ng ginhawa, katulad ng kanyang paglaki bilang isang ulila sa kalye na hirap mabuhay. Kaya sinabi ni Zagan sa kanya na binili niya ito dahil kailangan niya ito, at kailangan niyang mabuhay para sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang silid tulugan, na nasa tuktok ng isang tore, at habang umaakyat, halos matambas si Nephelia, ngunit nasalo siya ni Zagan at gumawa ng isang sitwasyon, halos parang Korean drama. Patuloy niyang hinawakan ang kamay nito habang umaakyat sila, habang pinipigilang hindi mailabas ang pagkamangha sa lambot ng kamay nito. Nang makarating sila sa tuktok, binuksan niya ang pinto at sinalubong ng mga kasangkapan sa pagpapahirap. Nang mapagtanto na ito ay dating isang silid pahirapan, mabilis na sinira ni Zagan ang lahat ng kagamitan at inanyayahan siya sa loob. Habang iniisip ni Zagan na madilim at kakilakilabot ang silid, napansin ni Nephelia ang magandang buwan na tumatanglaw dito mula sa balkonahe at tinanggap ito. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi nitong dahil pinili niya ito para sa kanya, na labis niyang pinasasalamatan. Namula si Zagan dahil dito, at nang tanungin siya kung bakit, sinabi niyang matagal na rin simula nang may mapasalamatan siyang tao. Kinabukasan, dahil wala pa ring kama o muebles ang silid ni Nephelia, pinayagan siya ni Zagan na matulog sa tabi ng kanyang trono sa gabi.
Habang tahimik siyang nagpapahinga sa tabi niya, buong gabi siyang gising na gising, hindi mapakalma ang sarili na ang babaeng lihim niyang minamahal ay natutulog ng napakalapit. Kahit gaano pa niya subukang pigilan ang kanyang mga iniisip, hindi siya makapagpahinga, kaya naghanap siya ng makakain para lamang lumino ang kanyang isip. Maya-maya, bumalik si Zagan na may dalang beef jerky para sa almusal, at nagulat si Nefelia na kumakain siya ng kaparehong pagkain niya, ngunit para kay Zagan, ito ay ordinaryong karne lamang na nakasanayan niya mula nang lumaki siyang walang-wala. Sa hanggarang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, iginiit ni Nefelia na siya ang maghanda ng pagkain para sa kanya, at ang isipin na kakain siya ng lutong pagkain mula sa babaeng gusto niya ay parang katuparan ng pangarap, kaya agad pumayag si Zagan. Pagkatapos, lumabas sila para bumili ng mga sangkap, at sinubukan ni Zagan na pigilin ang isang karwahe ng mga ngalakal para makisakay. Ngunit nang humingi ng bayad ang mga ngalakal, bigla niyang naalala na ginastos niya ang buong yaman niya sa pagbili kay Nefelia at ngayon ay halos wala na siyang pera. Ayaw niyang mapahiya, kaya sinabi niyang mas malusog naman ang paglalakad, at habang siya ay isiping pagnakawan ng mga ngalakal, mabilis niya itong tinalikuran matapos isipin ang magiging reaksyon ni Nefelia. Bigla, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa karwahe ng mga ngalakal, at sa simula ay nais itong baliwalain ni Zagan. Ngunit nang mapansin niyang nanginginig si Nefelia, inakala niyang may masamang alaala ito na may kinalaman sa mga bandido. Sa kagustuhang tiyakin si Nefelia, sinugod niya ang mga umaatake gamit ang mahika ng kidlat, at nang direktang sumugod ang isa sa kanya, sinunggaban ni Zagan ang palakol ng lalaki gamit ang kanyang mga kamay, binali ito, at pinatapon siya sa isang pitik. Tinawag ng mga bandido ang kanilang pinuno, isa ring salamangkero, na tila naguluhan nang makita ang isang tulad ni Zagan na tumutulong sa mga ordinaryong mga tao. Tiwala sa kanyang salamangka, ang pinuno ay lumikha ng nagniningas na singsing ng apoy, ngunit kinontrol ito ni Zagan at ginamit laban sa kanya, tuluyang natalo ang buong grupo. Takot na takot, umatras ang mga bandido. Ang mga mangangalakal ay namangha at pinasalamatan ng husto si Zagan, nagulat na ililigtas sila ng isang salamangkero. Ang kanilang leader na mangangalakal na parang pusa ay binigyan siya ng isang supot ng pilak na barya at inalok pa siya ng bayad na trabaho bilang tanod hanggang sa marating nila ang lungsod. Halos hindi makapaniwala si Zagan na magbabayad ang mga tao ng ganito kalaki para lang sa pagtalo sa mga bandido, ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang taos-pusong pagpapahalaga sa kanya sa unang pagkakataon. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay ng magkasama, tinanong ni Nefelia kung bakit niya sila tinulungan. Nakita ito ni Zagan bilang perpektong pagkakataon upang magtunog astig at mabait sa harapan niya, ngunit sa halip ay nabulalas niya na kailangan nang ipaalala sa mga mahihinang iyon ang kanilang lugar. Agad niyang pinagsisihan kung gaano kalupit ang dating yun. Nang makarating sila sa lungsod, napansin ni Zagan kung gaano ka-hindi comfortable tingnan si Nefelia sa luma at kupas niyang damit at nagpasya siyang bilhan nito ng mas maganda. Dinala niya ito sa isang tindahan ng mananahi na pinapatakbo ng isang babaeng may pakpak na nagngangalang Manuela. Sa sandaling pumasok si Zagan, agad siyang kinilala ni Manuela bilang isang salamangkero, at isang sulyap pa lang sa kwelyo ni Nefelia ay nasabi na nito ang lahat. Iginiya niya si Nefelia sa pagpapalit. Kwarto, ipinapalagay na siya'y isang uri ng pinahahalagahang pag-aari, at pinasuot kay Nefelia ng isang damit na pang-succubus, halos maputi ang pantalon ni Zagan. Balisa, humingi siya ng iba, at nagprotesta si Manuela, iginigiit na perpektong bagay ito kay Nefelia. Ngunit matapos makita ang namumulang mukha ni Nefelia, matigas na humingi si Zagan ng isang bagay na mas disenteng suotin. Kalaunan, nagpalit si Nefelia ng kasuotang katulong na ipinares sa mga engkantadong bota na idinisenyo upang mapaginhawa ang kanyang mga paa tuwing napapagod siya. Bago sila umalis, sinabi ni Manuela kay Nefelia na mapalad siya na may isang amo na. Lubos ang pagmamalasakit niya rito, na ikinaantig ni Nefelia. Pagkatapos, binisita nila ang panday, kung saan tinanong ni Zagan kung kaya ng lalaki na tanggalin ang kolyar mula sa leeg ni Nefelia. Gayunpaman, tumanggi ang panday, nagbabala na ang kolyar ay protektado ng mahika, at kung hindi tama ang paghawak, maaaring mapuko nito ang isang bitag at agad siyang mapahamak, at ang pinakaligtas na solusyon ay ang gamitin ang orihinal na susi. Napagtanto ni Zagan na ito ay isang problema, dahil ang susi ay pag-aari ng dati niyang may-ari, si Marcosius, ang ngayon yumao ng Dark Lord.
Kahit na hindi matagumpay ang pagbisita, nag-alok pa rin si Zagan ng bayad para sa ang impormasyon, ngunit pinigilan siya ng panday. Pinapaalalahanan si Zagan na minsan ay iniligtas niya ang buhay nito sa isang pag-atake maraming taon na ang nakalipas, na nahihiya dahil hindi niya ito napasalamatan ng maayos. Sinisamantala niya ang pagkakataong ito para humingi ng tawad, halos hindi na matandaan ni Zagan ang insidente, ngunit malugod siyang sinabihan ng panday na bumisita anumang oras na kailangan niya ng tulong. Pagkaalis sa tindahan, nalilito si Zagan kung bakit biglang naging napakapalakaibigan ng lahat sa bayan, habang pinag-iisipan ng panday kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Zagan simula nang pumasok si Nefelia sa kanyang buhay. Nang gabing yun, nagpasya si Zagan na magiging hindi patas na paglulutuin si Nefelia matapos ang isang napakahabang araw. Kaya't dinala niya siya sa isang taberna at pinag-order sila ng maayos na pagkain. Doon, tahimik na nagtanong si Nefelia kung natatakot ba siya na baka tumakas siya kung sakaling matanggal ang suot sa leeg niya, at bagamat nag-aalala siya, nais pa rin ni Zagan na makalaya siya mula rito. Nakatingin sa plato niya, naging emosyonal si Nefelia at inamin na ito ang unang maayos na pagkain na natikman niya. Nang marinig yun, nagmuni-muni si Zagan tungkol sa sarili niyang mahirap na pagkabata, at sa wakas ay nauunawaan kung bakit siya naakit sa kanya, na pareho silang mga taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng lumaki sa hirap at kalungkutan. Hinikayat niya siyang kumain, ngunit awkward si Nefelia sa paggamit ng tinidor at nahiya. Sa huli, lumipat siya sa kutsara at tinikman, sa unang pagkakataon ng isang cherry tomato, na mangha sa sarap nito. Makalipas ang ilang sandali, nakakahiyaring bigo si Zagan sa paggamit ng tinidor. Nang makita ito, inalok siya ni Nefelia ng kamatis mula sa parehong kutsara na kakagamit lang niya. Sa pagkaunawa sa dituwirang pagkalalapit ng kilos, nanigas at namula si Zagan habang tinatanggap ito. Sinabi naman ni Nefelia sa kanya na dahil hindi pa niya ito tinrato bilang isang utusan o binigyan ng utos, gusto niya itong tulungan ng bukal sa loob, kahit hindi sabihan. Tinanggap ito ni Zagan, at bilang kapalit, pinakain din niya ito, na nagdulot ng matinding pamumula sa kanilang dalawa. Nang magsimulang lantaran ang mga kalapit na customer, tinawag silang magandang magkasintahan, nahiya ang dalawa at mabilis na umalis sa lugar. Samantala, ang babaeng may pulang buhok na iniligtas ni Zagan sa simula ay isa palang kapitan ng Holy Templars, si Chastil. Naaalala ang mga pangyayari, si Chastil ay nanatiling labis na nababagabag sa pagtatagpo, hindi maunawaan kung bakit ililigtas siya ng isang salamangkero tulad ni Zagan. Naalala niya ang kalupitan ng mga kalaban na salamangkero na kanyang nilabanan at ang di inaasahang kabaitan ng nagligtas sa kanya. Sa pag-iisip muli sa matatalim na mata ni Zagan, nakadarama siya ng kalungkutang nakatago sa likod nito. Habang malalim ang iniisip, nilapitan siya ng punong pari, na nagsabi sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang misyon, at matapos saliksikin ang taguan ng namatay na salamangkero. Ngayon ay pinaghihinalaan ng simbahan na si Zagan ang responsable sa serye ng mga pagdukot na nangyayari kamakailan. Agad na tinanggihan ni Chastil ang akusasyon, iginigiit na hindi maaaring nasa likod nito ang isang salamangkero tulad ni Zagan. Binaliwala ng punong pari ang kanyang pagtutol, nangangatwirang guilty man o hindi si Zagan, nananatili siyang isang salamangkero, na nangangahulugang siya ay isang kaaway ng simbahan. Tumangging tanggapin ang konklusyong yon, nagpasya si Chastil na personal na mag-imbestiga at patunayan ang kawalang sala ni Zagan. Kinabukasan, napanaginipan ni Zagan ang kanyang nakaraan at muling naranasan ang sandali na halos siya'y mapatay ng isang makapangyarihang salamangkero, para lang makaligtas sa kung paanong paraan ay nagnakaw siya ng mahika nito. Ngunit pagkatapos, nagising siya sa tawag ni Nefelia at binati siya nito ng magandang umaga, at nang ibalik niya ang bati, namula siya habang sinasabi ito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa silid kainan at nakita na ang dating magulong silid ay ngayon ay napakalinis, at naghanda pa ng almusal si Nefelia. Nagulat si Zagan nang makita ang pagbabagong naganap sa kanyang tahanan, at napansin niya ang pagkibot ng mahabang tainga ni Nefelia, na napagtanto niyang tanda na masaya ito. Pagkatapos, sa kanyang pagkalito, napansin niyang isang plato at isang upuan lamang ang nakahanda. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Nefelia na para lamang sa kanya ang pagkain. Ayaw niyang palampasin ito, iginiit ni Zagan na samahan siya, at biglang nasabi na pwede siyang umupo sa kondongan niya habang kumakain sila. Sa sandaling sabihin niya yon, namula siya ng todo,
agad na pinagsisihan kung gaano yun nakakapangilabot pakinggan. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sandaling pagkakahiya, pumayag si Nephilia, at maingat siyang umupo sa kandangga nito, habang pinipilit ni Zagan na kontrolin ang kanyang sarili. Nagbahagi sila ng almusal ng magkasama, kahit nagpapakain sa isa't isa habang kumakain, na pareho nilang kinagigiliwan. Ilang araw pagkaraan, abala si Zagan sa pagbabasa sa kanyang aklatan nang tanungin siya ni Nephilia tungkol sa mga magic circle at runes. Inamin niya na hindi pa siya nakakapagkas ng spells ng maayos, na ikinaguguluhan ni Zagan, lalo pat mayroon siyang sapat na kapangyarihang mahika para durugin ang buong Naruto franchise. Para sa kanya, para itong nakakita ng isang taong may napakalaking abilidad ngunit walang ideya kung paano ito gamitin. Kaya sinimulan niya itong turuan, at habang nasa leksyon, tinanong siya ni Nephilia kung bakit siya naging ganoon ka-obsessed sa pagkakamit ng kapangyarihan. Nakagulat sa kanya ang tanong, dahil hindi niya pa talaga nailalagay sa salita ang kagustuhang yun noon. Matapos ang sandali ng katahimikan, nagbigay siya ng simpleng sagot, na gusto lang niyang mabuhay. Pagkatapos ay inalala niya ang kanyang pagkabata, noong nabubuhay siya ng mag-isa sa mga lansangan, kumakapit sa pagnanakaw at mga tira-tira. Kalaunan, isang salamangkero ang binihag ang ilang taong walang tirahan at ginamit sila bilang mga paksa sa eksperimento. Si Zagan ay nakatakas lamang sa kamatayan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kapangyarihan ng salamangkero, at mula noon, sumumpa siyang hinding-hindi na magiging mahina para mawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Matapos marinig ang kanyang kwento, tahimik na sinabi ni Nephilia na wala siyang kagustuhang maging malakas, at si Zagan ay malapit nang upang sabihin sa kanya ang isang bagay nang bigla siyang makaramdam ng mga nanghihimasok na pumapasok sa kanyang teritoryo. Sa labas, dumating si Chastil at ilang Templar upang imbestigahan ang mga kamakailang pagdukot at alamin kung sangkot si Zagan. Binunot ni Chastil ang kanyang banal na espada at nagawa niyang sirain ang pananggalang ni Zagan. Nang humarap si Zagan sa kanila, agad niya itong nakilala bilang ang pulang buhok na kabalyerong iniligtas niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang balak na hayaan lang siyang umalis. Inutusan niya silang bumalik, ngunit tumanggi sila, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Mabilis na inatake ni Zagan ang grupo, tinamaan ang isang Templar sa tiyan at napatalsik siya patungo sa isa pa. Isang blonde na kabalyero naman ang sumugod, subalit casual lang na hiniwa ni Zagan ang sandata nito, itinabi siya, at pinigilan siyang makabangon sa lupa. Sa halip na pugutan ng kanilang mga ulo, idineklara ni Zagan na ililigtas niya ang kanilang buhay upang maikalat nila ang balita ng kanyang lakas. Agad siyang pinuna ni Chastil, inaakusahan siyang sinabi lang yon dahil ayaw niyang masaksihan ni Nephilia ang pagdanak ng dugo. Sa galit, seryoso niya itong inatake, ngunit tumanggi pa ring seryosong saktan siya ni Zagan. Nagpakawala siya ng matinding galit, inaakusahan siyang umasa sa mahika, upang mapanatili ang kanyang dangal. Ngunit matalim na sumagot si Zagan, tinatanong kung paano niya makukundenahan ang mahika habang ginagamit ang banal na kapangyarihan upang apihin ang iba. Alam niyang para sa mga taong tulad niya, ang mahika ay hindi luho, ito ay pananatili. Ang kanyang mga salita ay panandaliang nagpatinag sa kanya, ngunit mabilis siyang sumulong sa kanyang pag-atake. Habang tumitindi ang kanilang labanan, sinambat ni Zagan ang banal nitong espada gamit ang dalawang kamay, habang napupunit ang kanyang mga guwantes sa proseso. Napauwi sa isang puno, nanatili siyang matatag habang humahati ang talim nito sa katawan ng puno, nang mapigilan lamang ang atake bago pa man ito umabot sa kanya. Sa ganoong sandali, tahimik na sinabi ni Chastil sa kanya na magpanggap na matalo. Binalaan niya ito na minarkahan na siya ng simbahan, at kung mabuhay siya ngayon, mas malakas na mga Templar ang ipadadala upang habulin siya. Nabigla si Zagan, at inamin ni Chastil na naaalala pa rin niya ang habag sa mga mata nito nang iligtas nito ang kanyang buhay at hindi niya makalimutan ang ginawa nito para sa kanya. Alam ni Zagan na ang pagprotekta sa isang wizard ay isang hindi mapapatawad na pagkakasala para sa isang nasa kanyang posisyon, na mas lalong nagpapagtaka sa kanyang sinseridad. Sa isang sandali, seryosong pinag-isipan ni Zagan ang kanyang payo, ngunit agad na napunta ang kanyang isip kay Nephilia at kung ano ang gagawin ng simbahan sa kanya. Nang oras na yon, lumabas si Nephilia ng kastilyo. Napagkamalan siya ng isa sa mga Templar na isang banta at naghagis ng sibat sa kanyang direksyon. Agad na kumilos si Zagan, itinulak siya palayo sa panganib,
ngunit ang sibat ay tumagos sa kanyang kamay. Ang makita siyang sugatan ay nagdulot ng kung ano sa loob ni Nefelia. Umaapaw ang kanyang damdamin, at sumabog ang kanyang kapangyarihan. Inutusan niya ang mismong kagubatan sa paligid, na naging sanhi upang ang mga sanga at baging ay kumilos at pumulupot sa Templar na may kagagawan. Sumugod si Zagan at mahigpit siyang niyakap, pinapakalma siya hanggang sa mabawi niya ang kanyang sarili, habang umatras si Chastil at ang natitirang mga Templar. Maya-maya, habang binibindihan ni Nefelia ang kanyang sugatang kamay, nagtanong si Zagan tungkol sa kapangyarihang ginamit niya. Bagamat medyo nag-aalangan, ibinunyag niya na ang kanyang mahika ay mahika ng pag-engganyo. Namilog ang mata ni Zagan, dahil palagi niyang pinaniniwalaan na ang mahika ng pag-engganyo ay mas nabibilang sa alamat kaysa sa katotohanan, dahil hindi tulad ng kanyang mahika, direktang naiimpluwensyahan ng mahika ng pag-engganyo ang kalikasan mismo sa pamamagitan ng purong kagustuhan. Ipinaliwanag ni Nefelia na kinatatakutan ng kanyang mga tao ang kaloob na ito at itinuring itong sumpa. Nang salakayin ang kanilang nayon, ipinaubaya siya ng kanyang mga tao upang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit kahit pagkatapos noon, patuloy siyang tinutugis ng lungsod. Sa isang punto, nakaramdam pa siya ng kaginhawaan sa ideya ng mamatay. Kinumbinsi ang sarili na kung paano man ay ito ang karapat-dapat para sa kanya. Kalaunan, natanto niya kung gaano nakababahala ang pananaw na iyon at inilibing ang mga damdaming iyon sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Humihingi siya ng paumanhin, naniniwalang nabigo siyang maging ang mabait at magiliw na tao na nais ng iba para sa kanya. Ngunit sinabi ni Zagan sa kanya na kung pinagdaanan niya ang pinagdaanan nito, malamang na sinira na niya mismo ang buong nayon. Sa kanyang paningin, ang mga taong nagpabeya sa kanya ay bulok na simula pa lang. Sa halip na pigilin ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya sa kanya na dapat niya itong yakapin. Pagkatapos, naaalala niya ang isang babae mula sa kanyang nakaraan na minsan ay pinagalitan siya dahil sa pagpapahalaga sa lakas higit sa lahat. Nang kutsain niya ang kahinaan nito, galit itong nagsabi sa kanya na maging ang mahihina ay may karapatang mabuhay, at ang kapangyarihan lang ay hindi nagbibigay katwiran sa anuman. Bagamat binale wala siya ni Zagan noon, malinaw na nanatili sa kanya ang kanyang mga salita. Maging ngayon, naniniwala pa rin siya na ang kabaitan na walang pag-iingat ay maaaring maging mapanganib, kaya niya pinili ang lakas. Ngunit habang nakaluhod sa harapan ni Nefelia, marahan niyang ipinapatong ang isang kamay sa pisngi nito at sinasabihan itong huwag nang itago ang tunay niyang sarili. Sa wakas, hindi na napigilan ni Nefelia ang sarili. Dinakip ng matinding damdamin, tuluyang napaiyak siya ng tahimik habang mahigpit siyang niyakap ni Zagan. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Nefelia dahil nakita niya itong umiyak. Ngunit isinantabi ito ni Zagan, sinasabing iyon ang pinakamaraming narinig niyang salita mula rito ng sabay-sabay. Dahil doon, mas lalo siyang namula, kaya't mabilis niyang binago ang usapan sa pagtatanong tungkol sa nasugatan nitong kamay. Napagtanto ni Zagan na wala siyang nararamdamang sakit, at nang tanggalin niya ang mga benda, nagulat siyang makita ang sugat na tuluyang naghilom. Naisip niya na ang paghawak kay Nefelia ang nagpagana sa engkanto nito para pagalingin siya, kaya't nagpasalamat siya rito. Nang gabing yun, habang naghahanda si Zagan na matulog sa kanyang trono, biglang lumitaw si Nefelia at tinanong kung gusto nitong matulog kasama niya. Dahil doon, umalagwa ang imahinasyon ni Zagan. Nagkaroon siya ng ligaw na pag-iisip, na parang malapit na siyang mawala ng kontrol sa sarili dahil sa tindi ng damdamin. Ngunit biglang naglaho ang kanyang iniisip nang ipaliwanag ni Nefelia na ang ibig lang niya ay maghati sila sa kama, dahil palagi siyang natutulog na nakaupo sa trono. Nang mapagtanto kung gaano sinsero ang kanyang mungkahi, iginiit ni Zagan na lubos siyang komportable kung nasaan siya, sinasabing ang trono ang kanyang pinahahalagahang pag-aari. Nang marinig ang dahilan na yun, umupo si Nefelia sa harap niya at tahimik na inialok ang kanyang kondangan bilang unan. Nahaharap sa isang alok na kahit ang Godfather ay hindi kayang tanggihan, pinilit ni Zagan ang kanyang sarili at maingat na ipinatong ang kanyang ulo sa kondangan nito. Sa malalambot na hita bilang unan, naramdaman niya kung gaano ito kakomportable. At ang pagtingin niya sa mukha nito ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon ng mga puting naghaharap sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Zagan kung bakit bigla siyang naging mabait sa kanya, at ipinaliwanag ni Nefelia na nais niya itong pasalamatan dahil sa pagbibigay sa kanya ng matitirhan at sa pagpapahintulot sa kanya na gamitin ang sarili niyang kapangyarihan ng walang takot.
Habang nakikinig, dahan-daang iniabot ni Zagan ang kamay niya, hinawakan ang pisngi nito, at tinanong kung nais nitong seryosohin pa ang paggalugad sa kanyang mga kakayahan. Nag-alinlangan si Nefelia, nagdududa kung kaya nga ba niya ang ganoong bagay, ngunit panyanatag siya ni Zagan, sinabi sa kanya ng buong katiyakan na maaaring isang araw ay mahijitin niya. Kahit siya, sa ganoong paghikayat, pumayag si Nefelia na magsanay para lumakas siya at masuportahan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, binanggit ni Nefelia ang kanyang kwento tungkol sa babaeng minsang tumawag sa kanya ng masamang tao. Sabi niya, kahit na nagkukunwari siyang hindi apektado, alam niyang nasaktan siya sa mga salitang iyon. Pagkatapos, marahan niyang niyakap ang ulo nito papalapit, at nangakong hinding-hindi niya malilimutan ang kabaitang ipinakita nito sa kanya. Sa maikling sandali, naramdaman ni Zagan ang isang bagay na hindi niya kilala at lubos na nakapagpapagaan ng loob. Kahit pa kailangan niyang itago ang maliit na luha, umaasang ang payapang init ng sandaling iyon ay sana'y tumagal ng walang hanggan. Kinabukasan, binisita ni Barbados si Zagan upang tanungin siya tungkol sa pag-atake ng Templar noong gabi na gumamit ng isang banal na espada, at inamin ni Zagan na nakakagulat ang lakas ni Chastity, na ikinatawa lamang ni Barbados. Ngunit pagkatapos, nang mapadpad ang kanyang tingin kay Nefelia, hindi siya makapaniwala, agad na tinanong kung bakit buhay pa ang kunhong ito na pang-eksperimento. Ipinaliwanag ni Zagan na hindi niya ginagamit ang buhay ng mga tao para sa mahika, at pagkatapos ay ipinakilala si Nefelia bilang kanyang apprentice. Sa isang sandali, huminto si Barbados upang pag-isipan ito at pagkatapos ay pinuri ang ideya, na sinasabing si Nefelia ay maaaring maging isang napakayamang pag-aari. Nang tanungin niya kung ang kapangyarihan ba niya ang nagpaalis sa mga Templar, kinumpirma ito ni Zagan. Pagkatapos ay tinanong ni Barbados kung nilalayo ni Zagan na abutin ang bakanteng trono na iniwan ni Macroges, at inamin ni Zagan na pumasok sa isip niya ang ideya, kadalasang dahil gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ni Nefelia. Gayunpaman, alam niyang walang sinabi ang kanyang 10 taong karanasan kumpara sa mga mangkukulam na gumugol ng daan-daang taon sa paghasa ng kanilang kasanayan. Sa kabila nito, hanggat siya ay nabubuhay, balak niyang patuloy na umakyat ng mas mataas. Sa pagmamasid sa kilos ni Zagan sa paligid ni Nefelia, nadidiri si Barbados na makita ang kanyang kaibigan na naging malambot at tila sunod sanyaran at umalis. Nalito si Zagan sa kanyang pag-uugali, habang nagkomento si Nefelia na tila mahalagang kaibigan sa kanya si Barbados. Ang salitang kaibigan ay tila kakaibang nagtagal sa isip ni Zagan, dahil ito ay isang konsepto na hindi pa niya sineseryosong inilapat sa kanyang sarili dati. Isinantabi ang kaisipan, nagpasya siyang oras na upang simulan ang pagsasanay ni Nefelia ng totoo. Mula noon, ibinalanse ni Nefelia ang pag-aaral ng mahika habang tumutulong sa paligid ng kastilyo. Unti-unti, nagiging mas ekspresibo siya, at bagaman nananatiling mahirap ang pagkontrol sa engkanto, ang kanyang kakayahan sa mga magic circle ay patuloy na bumubuti araw-araw. Kalaunan, dumating ang isang formal na imbitasyon mula sa 12 madilim na Panginoon, ipinatatawag si Zagan sa dakilang bulwagan. Sa takdang araw, naglakbay si Zagan patungo sa isang nakatagong kastilyo kung saan nagtipon ang natitirang madilim na Panginoon, at kumalat ang bulungan sa buong silid, dahil marami ang nagulat na napakabata ng kandidatong isinasaalang-alang para sa bakanteng trono. Naiinis, walang atubiling sinabi ni Zagan sa kanila na diretsahin na ang punto o aalis siya, at inihayag ng isa sa mga Panginoon na si Zagan ang napili bilang 13 madilim na Panginoon. Iniharap ng Panginoon sa kanya ang seremonyal na marka, ipinapaliwanag na ang pagtanggap nito ay kinakailangan upang formal na angkinin ang titulo. Habang inoobserbahan nito ni Zagan, nakakaramdam siya ng matinding kapangyarihang mahika na nagmumula sa parehong presensya na nararamdaman niya mula sa bawat isa sa iba pang Dark Lords. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung bakit siya ang napili kaysa sa iba na mas may karanasan. Ipinaliwanag ng isa pang Lord na bagaman walang dadang malakas si Zagan, ang talagang nagpapabukod tangi sa kanya ay ang kanyang kakayahang makaligtas sa mga imposibleng sitwasyon. Binanggit na patunay ang kanyang tagumpay laban kay Andres the Cursed sa ganoong murang edad. Patuloy nilang pinupuri ang kanyang nakakatakot na kakayahang gawing sarili niya ang nakaw na kapangyarihan, na siya palang ay nagpapabukod tangi sa kanyang pagiging mapanganib. Lakas na karapat-dapat sa paggalang at takot. Habang patuloy nilang pinupuri ang kanyang potensyal,
Tahimik na nag-iisip si Zagan kung kaya lang niyang nakawin ang lahat ng kanilang kapangyarihan kung gugustuhin niya. Doon, binasa ng isang babae ang kanyang isip at binalaan siya na ang paggawa nito ay higit na ikalulugi niya kaysa sa kikitain niya. At ang paalalang yun ay agad nagpaalala sa kanya kay Nephelia. Sinasabi nila na ang pagtahak sa landas ng isang Dark Lord ay nangangahulugang pagtanggap ng buhay na tanging kadiliman ang nakapaligid. Ngunit tumawa si Zagan, dahil kung ikukumpara sa dinanas niya bago pa man maging salamangkero, maliit lang ang kahulugan ng babalang ito sa kanya. Sa kanyang paningin, ang buhay ay palaging kasing simple ng alinman sa maging isang kinatatakutan o masira. Kaya tinanggap ni Zagan ang titulong ika-13 Dark Lord, ngunit pagkatapos lamang maglagay ng isang kondisyon sa kanyang pagtanggap. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang kastilyo, at si Nephelia ay nasa kusina naghahanda ng hapunan. Pagkatapos, sinabi ni Zagan sa kanya na sa kanyang bagong katayuan bilang Dark Lord, taglay niya na ngayon ang awtoridad na kailangan upang tanggalin ang kanyang sinumpang kwelyo, kaya binuksan ni Zagan ang nakakabit na pampigil sa kanyang leeg, na nagpalaya sa kanya ng lubusan. Ngunit sa halip na magdiwang, malamig niyang sinabi kay Nephelia na ngayon na hawak niya ang gayong kapangyarihan, may pangangailangan siya para kay Nephelia. Bigla, natagpuan ni Nephelia ang sarili na mag-isa sa isang madilim na eskinita, hawak ang nakabukas ng kwelyo. Ang kanyang isip, bumabalik ang isip sa mainit na kastilyo, ang hindi natapos na pagkain na inihahanda niya, at ang ginhawang naramdaman niya sa pamumuhay sa tabi nito. Ngunit nang tumingin siya sa sirang kadena sa kanyang mga kamay, na ipapaalala nito sa kanya na iniwan siya ni Zagan, na nag-iwan sa kanya sa katahimikan. Kalaunan, nakita ni Chastel si Nephelia na nabibigla pa rin, hindi pa buo ang pag-iisip pagkatapos ng nangyari. Nag-aalala, tinanong ni Chastel kung ayos lang siya, ngunit sa halip na sumagot ng normal, sinabi ni Nephelia kay Chastel na pwede niyang kunin ang buhay niya kung gugustuhin ito, na ikinagulat ni Chastel. Nakakuha ng atensyon ang kanilang interaksyon mula sa mga taong malapit, at dahil alam ng lahat na si Nephelia ay nakatira kay Zagan, kaya ipinapalagay ng mga tao na ginugulo siya ni Chastel dahil doon. Biglang dumating si Manuela at pinrotektahan si Nephelia, pinagsabihan si Chastel dahil sa pangungutya sa isang walang kalaban-labang babae. Lumala ng husto ang di pagkakaunawaan kaya biglang umiyak si Chastel sa sobrang pagkadismaya. At kahit ipaliwanag ni Nephelia na walang ginawang masama si Chastel, hindi pa rin mapigilan ni Chastel ang kanyang pagluha. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa isang lokal na pub. Habang umiiyak, tinanong ni Nephelia kung bakit siya binitawan ni Zagan ng ganoon, at malumanay siyang inalo ni Manuela hanggang sa huminahon siya ng sapat para ipaliwanag ang nangyari. Matapos marinig ang kwento, sinabi ni Chastel na parang ginagamit lang siya ni Zagan, ngunit agad siyang tiningnan ni Nephelia ng matalim, isang titig na ubod ng talas, at sinabing hinding-hindi magagawa ni Zagan ang ganoong bagay. Tinanong naman ni Manuela kung may nangyari ba bago siya pinapaalis ni Zagan, at nalaala ni Nephelia na sinabi ni Zagan na siya na ang Dark Lord, at ipinaliwanag ni Manuela na ang syudad ay dating pinamunuan ng ika-13 Dark Lord, ngunit simula nang mamatay ito, napuno ng problema ang lugar. Idinagdag ni Chastel na marami na ring mga kamakailang pagdukot, at binanggit ni Manuela na ang isang salamangkero na tinatawag na face stealer ang salarin at nahuli na ng simbahan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano patuloy na kumukuha ng pera ang simbahan mula sa mga tao sa pamamagitan ng buwis at sapilitang donasyon, at hindi alam ni Chastel kung paano ipagtanggol ang simbahan matapos marinig yun. Nang makita ang kanyang pananahimik, sinabi ni Nephelia sa kanya na hindi niya ito kasalanan, at muling naging emosyonal si Chastel, at sa wakas ay naunawaan kung bakit labis na pinangalagaan ni Zagan si Nephelia. Bumalik ang usapan sa mga Dark Lord, at ipinaliwanag ni Chastel na nakikita ng simbahan ang mga Dark Lord bilang mga simbolo ng purong kasamaan. Mayroong 12 banal na espada na ginawa upang talunin ang 13 Dark Lords, kaya kung may lumitaw na bagong ika-13 Panginoon, tiyak na hahabulin siya ng simbahan. Sa sandaling yun, tuluyan ang naunawaan ni Nephelia kung bakit siya pinakawalan ni Zagan, at hindi dahil tinatanggihan siya nito, kundi sinusubukan lang siyang protektahan upang hindi madamay sa panganib. Pagkatapos ay nagtanong si Chastel kung si Zagan ba ay sapat na sanay para gumamit ng ipinagbabawal na mahika, tulad ng pagsasakripisyo ng tao para sa karagdagang kapangyarihan. Mabilis na sinabi ni Nephelia na hinding-hindi gagawin yun ni Zagan,
dahil hindi niya ginagamit ang buhay ng mga tao para sa kanyang mahika. Sumang-ayon si Chastel, na inalala kung paano nagkaroon ng maraming pagkakataon si Zagan na saktan siya, ngunit patuloy na nagpipigil. Sinabi pa niya na noong una silang magkita, mukha siyang isang tao na humihingi ng tulong ngunit masyadong matigas ang ulo para sabihin ito ng malakas. Nang marinig niyang may iba pang nakakaintindi ng husto kay Zagan ay nagparamdam ito kay Nephlia ng kaunting selos, ngunit tumayo siya at sinabing gusto niyang bumalik sa kanya. Sumang-ayon si Chastel at nangakong tutulong, at sinabing gusto niyang alamin kung sino ang nagbintang kay Zagan para sa lahat ng krimen na nangyayari sa lungsod. Ngumiti si Manuela nang may mainit ng ngiti, masaya na makitang muling nagkaroon ng sigla si Nephlia, at nang tanungin ni Nephlia kung bakit siya napakabait, sinampalhan lang ni Manuela na iyon ang ginagawa ng magkakaibigan. Nahihiyang sinabi ni Chastel na gusto rin niyang maging bahagi ng pagkakaibigang yon, at ibinahagi ng tatlong dalagita ang sandaling ito ng may tawanan. Bigla, tatlong Templar mula sa grupo ni Chastel ang nagmamadaling pumasok sa pub, sumisigaw na may kagipitan, ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, kumalat ang madilim na anino sa buong silid, na sinasabing mula kay Zagan. Sa sandaling yun, sina Nephlia at Chastel ay kinuha ng mga anino, habang si Manuela naman ay bahagyang nakatakas sa pamamagitan ng paglipad palayo. Pagkalipas ng ilang oras, pinigilan ni Zagan ang tatlong Templar dahil sa pagtatangka nilang atakihin siya. Sa kanyang isip, patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili na ang paglayo ni Nephlia sa mga wizard at sa simbahan ang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit sa sandaling paalis na siya, isa sa mga blonde na Templar ang humawak sa kanya. At nagmamakaawang iligtas si Chastel. Iginiit niya na ipinagtatanggol ni Chastel si Zagan sa buong panahong ito, at nakipagtalo pa sa arsobispo upang patunayan na hindi siya nagkasala. Ang mga salita nito ay nagpagulo sa isip ni Zagan. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa, biglang sumugod si Manuela at sinabi sa kanya na sina Nephlia at Chastel ay parehong dinukot. Sa pagkarinig nito, kinuyam ni Zagan ang kanyang mga kamao, gulong-gulo sa kung anong gagawin. Alam niya na kung susundan niya ang mga ito, tiyak na malalaman ng simbahan ang kanyang koneksyon kay Nephlia at tatatakan din itong kaaway, ngunit bago pa siya makapag-isip ng sobra, sinigawan siya ni Manuela. Sinabi niya kay Nephlia na talagang gustong manatili sa tabi niya at tinatanong kung paano ito nagawa na maging ganoon kamanhid pagkatapos ng lahat. Tumatak ng husto sa kanya ang mga salita nito, na pagtanto niya na kahit matapos niyang iwanan ito sa paghihirap, pinili pa rin siya ni Nephlia, at ang isiping yun ay agad na nagpaliwanag sa kanyang isipan. Inamin ni Zagan na marahil ang mga gumagamit ng mahika ay talagang makasarili, kasama na siya. Kaya makasarili niyang inangkin na mahalaga sa kanya si Nephlia, at tumanggi siyang hayaang sinuman ang kumuha sa kanya mula rito. Buo na ang kanyang isipan, tumayo si Zagan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sumama sa kanya si Manuela, kasama ang tatlong Templars. Lahat ay handa ng iligtas sina Nephlia at Chastel. Nang tanungin kung alam niya kung sino ang may gawa nito, tahimik na sinabi ni Zagan na mayroon siyang magandang hula. Samantala, sa loob ng isang yungib, nagising si Nephlia na nakagapos sa tabi ni Chastel, kapwa sila nakagapos ng mga sinumpaang kadena na humaharang sa kanilang kapangyarihan. Pagkatapos, mula sa kadiliman, lumabas ang tunay na may sala, si Barbados. Tinitigan siya ni Nephlia nang may pagtataka at tinanong kung bakit niya ito ginagawa, lalo na dahil akala niya ay kaibigan siya ni Zagan. Tumawa lang si Barbados at sinabing hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Zagan. Inihayag niya na si Andres, ang unang salamangkero na tinalo ni Zagan, ay siya pala niyang maestro. Sa isip ni Barbados, ang lahat ng meron si Zagan ngayon, mula sa kanyang kapangyarihan, kaalaman, at ang kaakit-akit na diwata na kanyang kapiling gabi-gabi, ay dapat sanay kay Barbados. Inamin niya na siya ang nasa likod ng mga pagdukot at gumamit ng ibang salamangkero para gumawa ng mga krimen sa pangalan ni Zagan para ipahamak siya. Pero nag-ulo ang kanyang plano at nawala ng kontrol ang mga pangyayari. Galit na tinawag siyang halimaw ni Chastel, pero hindi ito pinansin ni Barbados, sinasabing kailangan ng mga sakripisyo kung gusto mo ng kapangyarihan, lalo na kung ang layunin niya ay patunayan ang sarili na karapat-dapat maging isa sa mga Dark Lord, ngunit tiningnan siya ng masama ni Nephlia. At sinabi sa kanya na si Zagan na ang bagong ika-13 Dark Lord.
Labis na nagalit si Barbados, nang makitang muling may kinuha si Zagan mula sa kanya kaya puwersahan niyang hinayla si Nephlia patungo sa isang kumikinang na magic circle. Habang humihina ang kanyang lakas dahil sa sumpa, nagsimulang isipin ni Nephlia na ito na nga marahil ang katapusan. Ngunit naalala niya kung paano siya ang unang taong trinato ni Zagan bilang isang tunay na tao sa halip na isang kasangkapan. Ang alaalang yun ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sumigaw siya na kay Zagan siya nabibilang at walang ibang may karapatang humawak sa kanya. Sa galit, itinaas ni Barbados ang kanyang kamay upang saktan siya. Ngunit bago pa niya magawa, ang buong kuweba ay biglang sumabog at sa gitna ng usok at guho, lumitaw si Zagan. Agad na natanto ni Barbados na nalutas na ni Zagan ang lahat. Naiirita, tanong niya kung kailan siya pinaghihinalaan ni Zagan. Kalmadong ipinaliwanag ni Zagan na malinaw ang sagot, at ang unang pahiwatig ay ang mang-aagaw ng mukha, na masyadong mahina para makalampas sa harang ni Zagan, lalo na't siya ay nataranta, nagmakaawa para sa kanyang buhay, at napakadaling namatay. Dahil doon, alam ni Zagan na ang tanging tao na sapat ang tapang upang lumampas sa kanyang harang ay walang iba kundi si Barbados. Ngunit ang nagkumpirma ng lahat ay nang casual na lumapit si Barbados para kumustahin siya matapos marinig na inatake siya ng isang banal na Templar, na labis na kainahinala. Ngunit, hindi yun ang tunay na nagpapagalit kay Zagan, at ang hindi niya mapatawad ay ang pangahas ni Barbados na saktan si Nephlia. Nang hindi nag-aaksaya ng isa pang segundo, sumugod si Zagan at sinaktan si Barbados sa braso at binti, agad na pinahinto ang kanyang galaw. Pinakawalan niya si Nephlia mula sa pagkakatali at mabilis na tinanong kung ayos lang ba siya. Ngunit sa halip na sumagot, tinanong ni Nephlia kung siya ba ay ayos lang. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang sinabi ang nasa isip niya, at sinabi niya rito na kinasusuklaman niya. Nang makita siyang malungkot at nag-iisa, kung talaga raw inisip niyang hindi na siya kailangan, tinanggap sana niya ang pag-alis. Ngunit ang hindi niya matiis ay ang isipin na may iwan itong muli ng mag-isa dahil ayaw niyang makita ang malungkot na ekspresyon na yun sa mukha nito. Ang kanyang mga salita ay tumalab ng husto kay Zagan. Dahil sa pag-guilty, niyakap niya si Nephlia at humingi ng tawad sa pagtataboy nito sa kanya. Ang kanilang emosyonal na sandali ay naputol nang biglang gumawa si Barbados ng napakaraming bilog ng mahika sa paligid nila upang maglunsad ng ganting atake. Ngunit nanatiling kalmado si Zagan. Inihayag niya na nabago na niya sa enerhiyang mahika ni Barbados kanina, kaya't naging walang silbi ang kanyang atake. Galit na galit, sinumbatan ni Barbados si Zagan na ninakaw ang teknikang yun mula sa kanyang yumaong maestro, si Andres. Agad siyang itinaman ni Zagan, na sinabing natutunan niya ang trick na yun matagal na bago niya talunin si Andres. Noon, tanging mga magic circle lang ang kaya niyang likhain gamit ang dugo. Nang tangkain ni Andres na gamitin siya bilang sakripisyo, lihim nang nakaguhit si Zagan ng isang magic circle sa sarili niyang kamay. Dahil ginamit ni Andres ang eksaktong parehong spell, nagawang nakawin ni Zagan ang kanyang mahika agad-agad. Puno ng galit, sinimula ni Barbados ipatawag ang bawat magic circle na kaya niya. Naaalala, ngunit anuman ang ihagis niya, walang kahirap-hirap na ninanakaw ni Zagan ang bawat isa na parang si Kakashi sa kanyang kasagsagan. Ipinaliwanag ni Zagan na ang kanyang lakas ay hindi bunga ng aksidente lamang. Binuo niya yun sa pamamagitan ng walang katapusang pagsisikap. Ilang taon siyang nagbasa ng bawat aklat na matagpuan niya. Pinag-aralan ang mahika hanggang sa iwasan na siya ng mga tao dahil sa tindi ng kanyang pagkahumaling. Si Barbados lang ang nanatili, kaya inakala ni Zagan noon na baka kaibigan niya talaga ito. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya na hindi kailanman interesado si Barbados sa pagkakaibigan, at gusto lang niyang malaman kung anong uri ng tao. Talagang ang si Zagan. Kaya binigyan siya ni Zagan ng sagot. Gamit ang lahat ng mahikang kinuha niya, buong pagmamalaki niyang idineklara ang sarili bilang ang bagong kinuronahang Dark Lord, si Zagan ang tagapuksa ng mago. Sa sandaling sabihin niya yon, nagpakawala siya ng matinding atake sa pamamagitan ng maraming pinahusay na sirkulo ng mahika. Ang pagsabog ng kapangyarihan ay lubusang nadaig si Barbados. Sa sandaling yun, sa wakas ay nauunawaan ni Barbados ang katotohanan na kahit paano siya maging isang Dark Lord, hinding-hindi pa rin niya malalampasan si Zagan. Desperado, nagsimula siyang humingi ng tawad at sinubukan pang balikan ang kanilang nakaraan, na parang magkaibigan sila. Dahan-daang lumakad si Zagan patungo sa kanya,
malamig at walang emosyon ang mukha. Malinaw niyang sinabi kay Barbados na hindi sila naging magkaibigan kailanman. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao, punong-puno ng mahika, ngunit sa halip na sirain ang pangit niyang mukha, binagsakan niya ang lupa at lubos na natakot si Barbados. Tumayo ng tuwid si Zagan at mahinahong sinabi na wala siyang intensiyong tapusin ang buhay nito. Tinawag siyang hanggal ni Barbados dahil sa pagpapakita ng awa, ngunit sinabi ni Zagan na wala na siyang interes na sundin ang karaniwang patakaran ng mga salamangkero, na nagsasabing plano niyang gawin ang mga bagay sa sarili niyang pamamaraan. Bigla, nagsimulang lumindol ng marahas ang buong kuweba. Nalilitong tinanong ni Zagan si Barbados kung ano ang ginawa niya. Ngunit gulat na gulat si Barbados, at sinabing hindi siya. Mabilis na natanto ni Zagan na ang kanyang naunang suntok ay aksidenteng nakapagpaandar ng isa sa mga nakatagong salamangka ni Barbados, at inihayag ni Barbados na ang totoo ay sinusubukan niyang ipatawag ang isang tunay na demonyo. Doon, isang higanteng demonyong nilalang ang nagsisimulang magkahugis sa harap nila, at naramdaman ng lahat ang matinding tensyon. Habang tinitingnan nito ni Zagan, nararamdaman niya ang labis na nakalalasing na kapangyarihan na nagmumula sa demonyo. Maging siya mismo ay umamin sa sarili na ang manalo laban sa isang bagay na tulad nito ay halos imposible. Ngunit pagkatapos, sa halip na sumalakay, ang ganap na demonyo ay biglang lumuhad sa harap ni Zagan. Nadarama nito ang presensya ng bago nitong Panginoon at yumuyukod sa kanya, ikinagulat ng lahat sa kuweba. Maging si Zagan ay naguluhan, ngunit mabilis niyang nabawi ang kapanatagan at mahinahon na inutusan ng demonyo na bumalik sa pinanggalingan nito. Nakakagulat, sumunod ito agad at naglaho. Dahil sa naantalang ritual, nagsisimulang gumuho ang kuweba sa paligid nila. Mabilis na inilabas ni Zagan ang lahat bago pa gumuho ang lahat. Sa labas, ang tatlong Templar ay naghihintay ng balisa, at nakahinga sila ng maluwag na. Nakitang ligtas si Shastil. Nagkomento si Toros na marahil ito ang unang pagkakataon na umalis sila mula sa isang salamangkero nang walang namamatay. Humugat lang ng hininga si Zagan at hinayaan silang umalis. Pagkatapos, lumapit si Manuela at pinasalamatan si Zagan sa pagliligtas sa lahat. Bago umalis, tahimik niyang sinabi sa kanya na magkaroon ng matapat na usapan kay Nefelia sa pagkakataong ito. Si Barbados naman, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at umalis, sumusunod sa utos ni Zagan. Sa wakas, tanging si Zagan at Nefelia na lang ang naiwan, at ang magandang diwata ang unang nagsalita. Buong katapatan, sinabi niya sa kanya na gusto niyang manatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari mula ngayon. Bilang tugon, lumuhad siya sa harap nito at sinabing ayaw niyang tawagin siya nitong master, kundi gusto niya ng mas makabuluhang bagay sa pagitan nila. Hindi na makapagpigil ng damdamin, tumayo siya, marahang hinawakan ng mga balikat nito, at sinabi sa kanya na mula ngayon, siya ay sa kanya habang buhay. Ngumiti si Nefelia nang mainit at maligayang tinanggap ang kanyang damdamin. Hawak pa niya ang luma niyang kadena at sinabing kahit minsan ay kumatawan nito sa isang bagay na masakit, iba na ang tingin niya rito ngayon. Para sa kanya, naging simbolo na ito kung saan nagsimula ang kanilang koneksyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ba talaga sila, at sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng kapangyarihan at katayuan, natulala si Zagan na parang isang kaawa-awang birhen. Hindi makahanap ng tamang salita upang ilarawan ang pag-ibig. Ilang araw pagkatapos, gumawa si Shastil ng mahirap na desisyon at ibinalik ang kanyang banal na espada sa simbahan. Pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat gamitin ito, lalo na ngayon na gusto niyang tulungan si Zagan, isang taong itinuturing ng simbahan na kaaway. Sinabi sa kanya ng mataas na pari na kailangan pa rin niyang humarap sa kaparusahan, ngunit ayon sa kanya, ang mas malaking isyu ay ang espada mismo, dahil ang mga banal na espada ay pumipili ng sarili nilang gumagamit. Dahil sa lahat ng gawaing nagawa ni Shastil para sa simbahan, nangako ang mataas na pari na ipagtanggol siya at tiyaking hindi magiging masyadong malupit ang kanyang kaparusahan. Gayunpaman, binalaan din niya ito na si Rafael Hirandel, isa sa pinakamalakas na banal. Mga Templar, ay malapit nang bumisita sa lungsod, kung saan may masamang kutob si Shastil na baka may kinalaman nito sa kanya. Samantala, ginugugol ni Zagan ang halos lahat ng oras niya sa kanyang aklatan, naghahanap ng anumang may kaugnayan sa Dark Lords at ang koneksyon nila sa mga demonyo, ngunit gaano man karaming aklat ang basahin niya, wala siyang makitang kapaki-pakinabang na sagot. Habang abala siya sa pagbabasa,
Tahimik na pumasok si Nefelia sa silid, sinusubukang sorpresahin siya. Ngunit nadama na ni Zagan ang presensya niya, at nagpasya siyang magkunwari na hindi napansin pa rin, hinahayaan siyang gawin ang kanyang maliit na palihim na atake. Gayunpaman, dahil sa tangkad niyang singtaas lang ng 5 lata ng coke, ito ay tuluyang nabigo, at nauwi si Nefelia sa pagkapahiya. Ngumiti siya at sinabi, nag-aalala siya na labis na siyang nagtatrabaho, habang si Zagan ay nagpipigil sa sarili sa loob, pilit na pinapakalma ang sarili sa kung gaano siya ka-cute. Pagkatapos, ibinunyag ni Nefelia na ginawa niya ng tanghalian para sa kanya, at ipinaliwanag na tinuturuan siya ni Manuela ng iba't ibang bagong putahe kamakailan. Tapos, nang tikman nila ang pagkain ng magkasama, pareho silang tunay na humanga sa kung gaano ito kasarap. Ipinagmalaki rin ni Nefelia na naglabas siya ng puding para sa panghimagas, at tinitigan ni Zagan ang puding, na walang ideya kung paano niya ito dapat kainin. Kaya sinabihan siya ni Nefelia na gumamit lang ng kutsara. Pagkatikim niya ng unang subo, agad siyang nagulat sa sarap nito. Isa pang paalala kung gaano talaga kaliit ang alam niya tungkol sa normal na pagkain. Ngunit bago pa niya ito lubos na matikman, isang malakas na pagbagsak ang biglang yumanig sa kastilyo, at sinira ang kanyang hadlang. Isang dragon ang sumire sa mga pader at pumasok na nakasuot ng mabigat na baluti. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Valefor, at hinamon niya si Zagan sa isang laban. Ganap na hindi natinag, sinabihan siya ni Zagan na maghintay dahil gusto niyang tapusin muna ang kanyang puding. Sa kasamaang palad, itinuring ito ni Vallefort na isang insulto at inatake siya kaagad, na mas ikinainis ni Zagan kaysa sa ang pag-atake mismo, kadalasan dahil sinira niya ang kanyang panghimagas. Bilang tugon, agad niya itong pinalipad sa kabilang dulo ng silid gamit ang mahika. Nang mahulog ang helmet ng Leffler, nagulat si Nefelia nang makita na ang dragon ay isa lang talagang babae. Sa sandaling nalaman nito ni Zagan, mabilis niya itong binuhat at dinala sa silid ng panauhin para makapagpahinga. Ayaw niyang matulad kay Didi. Nang maglaon, nagising si Valefor at agad na sinubukan siyang atakihin muli. Ngunit pinigilan siya ni Zagan nang walang kahirap-hirap, at sinabihan na dapat siyang magpasalamat at naroon si Nefelia, dahil hindi siya magiging ganito kapatyente. Tanong ni Valefor kung bakit niya ito pinatawad, at simpleng sinagot ni Zagan na ito ay dahil kay Nefelia. Nang tanungin niya kung bakit siya inatake nito sa simula pa lang, buong pagmamalaki namang sinabi ni Valefor na kailangan niyang lumakas. Bilang isang dragon, iginigiit niya na tungkulin niyang talunin ito, lalo na't kilala ito bilang ang tagapaslang ng mga salamangkero. Ramdam ni Zagan na ang matigas nitong determinasyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang sarili, kaya sa halip na parusahan ay nagpasya siyang patulungin ito kay Nefelia sa mga gawaing bahay sa loob ng 1 linggo. Bigla, kinakabahang tinanong ni Valefor kung balak ba siyang kainin ni Zagan, at lubos siyang kinilabutan sa tanong at agad itong itinanggi. Ito, aminado siyang hindi siya isang dakilang tao, ngunit ang ideya ng pagkain ng dragon ay kalokohan para sa kanya. Nagtataka, tinanong ni Nefelia kung bakit gugustuhin ng sinuman na kumain ng dragon, at ipinaliwanag ni Zagan na mahalaga ang mga dragon dahil ang kanilang mga bahagi ng katawan ay nagtataglay ng kahangahangang mahiwagang kapangyarihan, kaya nagtatago si Valefor sa ilalim ng baluti. Naalala ang pakiramdam ng magutom noong bata pa, nagpasya si Zagan na alukin ng pagkain si Valefor sa halip. Sa simula, nasaktan si Valefor at muntik nang itapon ang pagkain. Ngunit agad siyang binalaan ni Zagan na huwag sayangin ang anumang niluto ni Nefelia. Dahil sa banta na yun, nagsimula siyang kumain ng ayaw. Gayunpaman, sa sandaling matikman niya ito, ganap na nagbago ang kanyang saloobin. Napakasarap ng pagkain kaya mabilis niyang naubos ang lahat. Pagkatapos yun, casual na bumalik si Zagan sa aklatan. Tinawag siyang tanga ni Valefor dahil sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa kasama si Nefelia, ngunit sinabi lang ni Zagan sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Lubos na tiyak na hindi naman kayang manaig ni Valefor kay Nefelia. Sa paglipas ng araw, nauwi sa pagtulong si Valefor kay Nefelia sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba. Labis siyang humanga sa pagluluto ni Nefelia at mabilis na nagpasya na. Nefelia ay opisyal na ngayong kaibigan niya. Tungkol naman kay Zagan, inamin ni Valefor na nakakalito siya para sa kanya, dahil mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan ngunit itinatago ito at tinatrato siya ng may hindi inaasahang kabaitan. Tinanong niya si Nefelia kung bakit niya pinipiling manatili sa isang katulad niya.
Ngumiti si Nefelia at ipinaliwanag na bagamat teknikal siyang binili ni Zagan, hindi niya kailanman tinrato bilang isang pag-aari. Sa halip, tinanggap niya ito kung sino siya at palagi siyang tinatrato bilang isang normal na tao. Ang marinig yun ay malalim na tumama kay Valefor, dahil ito ay isang bagay na malinaw na hindi pa niya naranasan kailanman. Sa susunod na ilang araw, dahan-daang nakasanayan ni Valefor ang buhay sa kastilyo. Masipag siyang nagtatrabaho kasama si Nefelia at hindi kailanman nagrereklamo tungkol sa anumang bagay. Isang gabi, habang si Zagan ay naghahanap pa rin ng impormasyon tungkol sa tunay na Demon Lord, tinawag siya ni Valefor para maghapunan. Nang umupo siya, binalaan siya ni Valefor na isang araw ay maaari pa rin niya itong atakihin mula sa likuran. Ngumiti lang si Zagan, bahagyang naaalala si Barbados. Casual niyang sinabi sa kanya na maaari niyang subukan, ngunit kung matatalo siya, doblehin ang kanyang mga gawain. Pagkatapos, habang naghahapunan, humingi ng paumanhin si Valefor sa pag-atake sa kanya sa unang araw niya roon. Nang makita na siya ay sa wakas, nang kumalma na, nagpasya si Zagan na maaari niya itong isama sa susunod na bibisita siya sa kastilyo ng Dark Lord. Ngunit ito ay biglang ikinagulat at nagpagulo sa isip ni Valefor. Tinanong niya kung bakit madali siyang pinagkakatiwalaan nito gayong isa siyang dragon. Simpleng sumagot si Zagan na wala siyang pakialam kung anong uri siya. Sa kanyang tahanan, isa lang siyang babae, at malaya siyang umasta na parang isa. Ang mga salitang yun ay lubos na nakabigla kay Valefor, at bigla siyang lumuha. Nahihiyang hinaplos ni Zagan ang kanyang ulo at sinabihan siyang huwag umiyak sa pagkain ni Nefelia. Tumango si Valefor at sinabi na mula ngayon, maaari na rin siyang maging kaibigan nito. Nang gabing yun, nakatulog si Valefor habang hawak pa rin ang kanyang kutsara. Nang dahan-dahan itong tangkain kunin ni Zagan, aksidente niyang hinawakan ang daliri nito sa halip at bamulong ng kung ano tungkol sa kanyang ama habang natutulog. Tahimik na pinanood ni Nefelia ang eksena bago ngumiti at casual na nagkomento na parang magulang sila na may anak. Agad namyulang pula sina Zagan at Nefelia, ngunit walang imik na dahan-dahan silang humawak sa mga kamay ng isa't isa. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Valefor ang isang maliit na tala-arawan tungkol sa kanyang karanasan sa pagtira sa kastilyo ni Zagan. Dito, sinusulat niya ang lahat ng kanyang natutunan, mula sa paglilinis hanggang sa pagluluto. Ngunit ang mas magpapainteres sa kanya kaysa sa mga gawain ay ang panunood kina Zagan at Nefelia. Isang araw, nakita niya si Nefelia na tahimik na nakatitig kay Zagan habang natutulog ito, mahina itong nakikipag-usap sa sarili na parabang nagsasanay, at may sinasabing mahalagang bagay dito. Sa ibang pagkakataon, pumasok si Valefor sa aklatan at natagpuan si Nefelia na nakaupo sa kondonga ni Zagan habang nag-aaral silang magkasama. Ngunit sa sandaling mapansin nila siya, ang dalawa ay nahiwalay ng may pagkailang na parabang walang nangyari. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari sa pagitan ng sila, hindi maiwasan ni Valefor na makaramdam ng init at ginhawa sa pamumuhay sa kastilyo. Ilang sandali pagkaraan, dinala ni Zagan at Nefelia si Valefor sa tindahan ni Manuela. Doon, binilhan nila siya ng isang cute na bagong Amerikana, na agad namang nagpasaya kay Valefor. Pagkatapos, habang naglalakad sa palengke, masayang hinawakan ni Valefor ang mga kamay ni Zagan at Nefelia, na mukhang-mukha isang bata na naglalakad kasama ang kanyang mga magulang. Ang makita ito ay nagparamdam kay Zagan ng kakaibang pagiging maprotekta sa kanya. Malapit doon, naglalakad din si Shastil sa palengke, iniisip kung paano niya isinauli ang lahat ng kanyang kagamitan matapos piliing ipagtanggol. Zagan, sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala pa rin siyang mabuting tao si Zagan, at ayaw niyang maghiwalay sila ni Nefelia, lalo na't magkasama sila na tila isang maliit na pamilya. Sa sandaling yun, bigla niyang nakita ang totoong Zagan at Nefelia na naglalakad papalapit sa kanya, na may isang anak na babae sa pagitan nila. Nanigas si Shastil sa matinding pagkagulat at taos-pusong naisip na tuluyan ng nabaliw ang dalawang ito, na nagdulot ng isang anak na babae. Nang makita ang kanyang reaksyon, mabilis na ipinakilala ni Zagan si Valefor ng maayos at sinabi sa kanya na si Shastil ay kaibigan. Bago pa man ang kaiyahiyang sandali, makapagpahinga ng husto, biglang lumitaw ang tatlong Templar at nilapitan si Shastil. Ipinaalam nila sa kanya na ipinapatawag siya agad ng punong pari. Handa nang sumugod at makipaglaban si Valefor, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Zagan.
Ipinaalala niya sa kanya na ang paglikha ng gulo dito ay makakasakit lamang sa mga inosenteng tao, lalo na ang mga pinapahalagahan ni Nefelia. Labag sa loob, kumalma si Valefor. Nang maglaon, dinala ni Zagan sina Nefelia at Valefor sa kastilyo ng dating Dark Lord. Sa sandaling pumasok sila, agad naramdaman ni Valefor ang pamilyar na presensya, tulad ng enerhiya ng dragon na naiwan sa kastilyo. Kaya inutusan ni Zagan siyang imbestigahan ang anumang may kinalaman sa mga dragon habang naghahanap sila sa lugar. Habang naglalakbay sila, nakasalubong nila ang isang lumang golem na dating nagpoprotekta sa kastilyo. Ngunit mula nang yumao si Marchoses, ang golem ay lubusang hindi na aktibo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Valefor ang isang bilog ng mahika na naglalaman ng bakas ng kapangyarihan ng dragon. Buong pagmamalaki sa kanyang natuklasan, ipinakita niya ito kay Zagan, na hinaplos ang kanyang ulo dahil sa pagtuklas nito, sinundan ni Nefelia na sumali rin. Nasiyahan si Valefor sa papuri, ngunit biglang napansin ni Zagan si Nefelia na tahimik na namumula sa malapit. Pagkaraan ng ilang sandali, natanto niyang gusto rin ni isang haplos sa ulo, kaya hinaplos niya ang ulo nito, at masayang kumaibat ang mga tainga nito. Pagkatapos nyon, ginamit ni Valefor ang Magic Circle para buksan ang isang nakatagong pinto, at lampas doon ay isang lihim na daanan na patungo sa ilalim ng lupa. Maingat na bumaba ang grupo sa isang nakatagong piitan. Sa ibaba, natuklasan nila ang isang lihim na aklatan. Sinabi ni Zagan kina Nefelia at Valefor na tumulong maghanap ng mga aklat na nauugnay sa mga demonyo, at habang tinitingnan ang mga aklat, biglang tinanong ni Valefor si Zagan kung paano nito nalaman na gusto ni Nefelia ng haplos sa ulo kanina. Casual na sumagot si Zagan na karaniwan niyang nalalaman ang gusto ni Nefelia dahil binibigyan siya nito ng halatang mga pahiwatig. Tahimik na sinabi ni Valefor na sana magkaroon din siya ng ganoong klaseng koneksyon sa isang tao balang araw, at sinabi ni Zagan sa kanya na huwag mag-alala, dahil marami pa siyang oras. Ipinaalala niya rito na ang mga Marchoses ay nabubuhay ng mahigit 1,000 taon, at dahil isa siyang dragon, malamang na mabuhay din siya ng ganoon katagal, na nangangahulugang may sobra-sobra pa siyang oras para makasama sila ni Nefelia. Pagkarinig niyan, mahigpit na hinawakan ni Valefor ang kamay nito at sinabing gusto niyang manatili sa kanila. Maya-maya, nakahanap si Valefor ng libro tungkol sa 12 banal na espada, at mabilis na nagsimulang basahin ito ni Zagan. Habang pinag-aaralan niya ang nilalaman, napansin niya, may kakaiba. Ang mga simbolo na konektado sa mga banal na espada ay may malaking pagkakahawig sa marka ng isang madilim na Panginoon. Ipinapalagay niya na kung ang dalawa ay magkaugnay sa paanungan, kung gayon ang pag-unawa sa kanilang kasaysayan ay maaaring magbunyag sa katotohanan sa likod ng Panginoon ng mga demonyo. Samantala, pabalik sa simbahan, ang sikat na banal na Templar na si Raphael ay dumating na sa lungsod, at si Shastil ay tinawag upang makipagkita sa kanya. Sa sandaling nagkita sila, agad na tinanong ni Raphael kung ilang salamangkero na ang pumanaw sa kanyang mga kamay. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng pagsubok bago ang kaparusahan, maingat na sumagot si Shastil na hindi siya nagbibilang. Biglang pumutok sa malakas na tawa si Raphael at sinabing matagal na. Oras mula nang may sumagot sa kanya ng direkta, ngunit kasandali rin, nanlamig muli ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya sa kanya na itabi ang kumpiyansang yun para sa kabilang buhay. Agad na humakbang pasulong ang tatlo niyang kasamahang kabalyero, handang ipagtanggol siya kung kinakailangan, ngunit bago pa magkaroon ng anumang kaguluhan, pumasok si Arsobispo Claviol at pinagalitan si Raphael sa kanyang pag-uugali. Sinabi ni Raphael na wala siyang pakialam sa iba pa at narito lamang siya dahil sa banal na espada ni Shastil. Ipinaliwanag niya na ang mga banal na espada ay pumipili ng kanilang mga may-ari, ibig sabihin ay walang ibang makakagamit nito ng maayos habang buhay pa ang piniling may-ari nito. Dahil doon, siya'y diretsahang nagsabi na ang pinakasimpleng solusyon ay ang iligpit si Shastil. Sinabi rin niya kay Claviol na wala itong karapatan na panatilihin ang espada at dapat lang itong ibalik. Gayunpaman, nagsalita si Shastil. Aniya, ang paggamit ng banal na espada para sa makasariling layunin ay hindi siya gagawing iba sa uri ng mga taong kinamumuhian niya. Ikinagulat iyon ni Raphael, na iginagalang din ang paninindigan nito. Sa huli, ibinalik ni Claviol ang banal na espada kay Shastil at sinabihan nitong magtiwala sa sarili nitong paghuhusga mula ngayon. Gayunpaman, tahimik na nagtataka si Shastil kung bakit nga ba siya tinutulungan ni Raphael.
Kalaunan ng gabing yon, kinaladkad ni Barbados si Zogan palabas patungo sa isang pub bilang bahagi ng kakaiba nilang kasunduan matapos ang kanilang naunang away. Dahil pinatawad siya ni Zogan, nagpasya si Barbados na ibig sabihin nito ay maaari na silang magkasamang uminom. Habang umiinom, tinanong ni Barbados kung si Zogan ba ay nagtanim, nagkalat ng kanyang binhi, at ngayon ay may anak na babae. Tuyong sumagot si Zogan na ang anak na babae na tinutukoy niya ay isang taong kilala nilang dalawa. Nalilito, unang hula ni Barbados si Vale, ngunit pagkatapos ay huminto at napagtanto na tama pala yon. Humalakhak siya matapos maunawaan na si Zogan ay karaniwang nag-ampon ng isang dragon na babae. Ang usapan ay kalaunan lumipat sa pagdating ni Raphael sa bayan, at si Barbados. Pinagbibilinan si Zogan na mag-ingat, sinasabing malamang ay narito si Raphael para sa kanya. Ayon sa mga bulong-bulungan, minsan daw kumain si Raphael ng laman ng dragon, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Agad na naging seryoso si Zogan nang marinig yon. Minsang nabanggit ni Vale na namatay ang kanyang ama sa kamay ng isang Templar, at ngayon ay nagsisimula ng magtaka si Zogan kung si Raphael nga ba ang taong yon. Habang lalong nalalasing at lumalakas ang boses ni Barbados, biglang bumukas ang pinto ng taberna at pumasok si Raphael. Tumayo siya sa mismong likuran ng dalawang salamangkero, naglalabas ng matinding aura ng panganib. Handa nang umatake agad si Barbados, ngunit pinigilan siya ni Zogan. Kalmado niyang sinabi na, sa kabila ng nakakatakot na presensya ni Raphael, wala pa siyang nararamdamang tunay na pagkapuot mula rito. Kaya sa halip na lumaban, naupo sina Zogan at Raphael nang magkasama sa isang tahimik na sulok ng taberna. Ipinaliwanag ni Raphael na dumating siya rito dahil gusto niyang makilala ang salamangkero na nagligtas kay Chastil, isa sa kanyang mga kasamang Templar. Tinanong ni Zogan kung komportable ba talaga si Raphael na hayaang makaupo sa harap niya ng ganoon casual ang dalawang salamangkero, at sinabi ni Raphael na sinisira lang niya ang mga banta bago pa ang mga ito lumaki at maging masyadong mapanganib, inihahambing ang mga ito sa mga ninges bago maging malaking sunog. Tinanong niya pagkatapos si Zogan kung si Chastil ay naging karapat-dapat na kalaban, at inamin ni Zogan na ibinigay sa kanya ni Chastil ang isa sa pinakamahirap na laban na kanyang naranasan. Nang marinig yun, casual na sinabi ni Raphael na baka kailangan niyang tapusin ang buhay nito, at ipinaliwanag niya na ang orihinal na trabaho ni Chastil ay alisin si Zogan, ngunit matapos niya itong pakawalan, nawalan siya ng pwesto bilang isang Templar, sa paningin ng simbahan, na ngayon ay ginagawa siyang panganib. Mabilis na naunawaan ni Zogan ang tunay na dahilan ng pagdating ni Raphael, na upang tingnan kung tunay na magkakaugnay sina Zogan at Chastil upang magamit niya ang impormasyong yun sa kalaunan. Binalaan siya ni Zogan na huwag subukang gumawa ng anumang bagay, padalos-dalos. Ipinaalala niya kay Raphael na mahal si Chastil ng mga tao sa bayan, at higit sa lahat, ang lungsod na ito ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Tumawa lang si Raphael, na halatang nalilibang. Sabi niya si Zogan ay eksaktong uri ng tao na inaasahan niya bago tumayo upang umalis. Nang makaalis si Raphael, sinabi ni Zogan kay Barbados na palihim na sundan si Chastil gamit ang kanyang mahika ng anino. Bilang kabayaran, inalok ni Zogan na pahiramin siya ng anumang libro mula sa aklatan, na sapat na upang agad na makumbinsi si Barbados. Kalaunan, nang makauwi si Zogan, nakita niya si Nefelia na naghihintay sa kanya, habang si Valefor ay natutulog kasama niya. Uno nakapatong sa kondongan ni Nefelia. Ipinaliwanag ni Nefelia na ito ay sariling ideya ni Valefor. Napakasipag niya ngayong araw, tumulong sa paglipat ng lahat ng libro mula sa Dark Castle patungo sa kanilang sariling aklatan. Pagkatapos ay tahimik na binanggit ni Nefelia na alam niyang sinabi kamakailan ni Valefor kay Zogan na gusto nitong manatili kasama niya habang buhay, at inamin niyang medyo nalulungkot siya, dahil hindi niya nagkaroon ng pagkakataong masabi ng maayos ang ganoon ding bagay. Marahang pinawi ni Zogan ang kanyang pangamba, sinabing mananatili siya kasama niya, at ang simpleng sagot na yun ay nagpangiti ng buong init kay Nefelia. Para sa kanya, ito ay parang pangako na mananatili silang tatlo ng magkakasama. Sa tahimik na kapayapaan, dahan-daang lumapit si Zogan. Dahan-daang hinawakan ng kamay niya ang mukha ni Nefelia, at sa maikling sandali, pakiramdam nila ay sa wakas ay maghahalikan na sila. Ngunit sa pinakamasamang tiyempo, biglang lumabas si Barbados mula sa mga anino. Mukhang handa nang sumabog si Zogan sa inis, at binalaan siya na dapat sulit ang pagkaantala.
Mabilis na sinabi ni Barbados na apurahan ito, at inihayag na buhat niya si Shastil sa kanyang mga bisig, walang malay. Ipinaliwanag ni Barbados na nalason si Shastil, at agad na nagmadali sina Zogan at Nefelia upang tingnan siya, na siyang gumising din kay Valefor. Sa sandaling mapansin ni Valefor ang banal ni Shastil, espada, agad siyang napuno ng galit. Inaktibo niya ang kanyang braso ng dragon, naghahanda sa pag-atake, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Zogan. Ipinaalala niya rito na hindi niya kaaway si Shastil, at walang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi niya kay Valefor na kung totoo niyang gusto ng paghihiganti, dapat siyang magtuon sa tunay na may sala sa halip na ilabas ito sa maling tao. Nang maglaon, nagising si Shastil sa kama ni Nefelia, at si Zogan ay nakaupo sa malapit, casual na nagbabasa ng libro habang binabantayan siya. Ipinaliwanag niya na nalason ito, at tinanong kung ano ang nangyari bago siya nawala ng malay. Shastil, naaalala ang pakikipagtagpo sa isang misteryosong lalaki na nakasuot ng panggabing baluti at tinatago ang mukha. Ikinwento ng estranghero na sinusuportahan niya ang kapayapaan sa pagitan ng simbahan at mga wizard, at sinabi niya kay Shastil na kung susunod siya sa kanya, sasalungat siya sa kagustuhan ni Clavel. Ngunit hindi siya pinilit ng estranghero na agad mamili. Bago umalis, binigyan niya siya ng isang pangalan na tatandaan, Barbados, sinasabing baka makatulong ito upang manatili siyang ligtas. Nang maglaon, nang bumalik si Shastil sa bahay, nakita niyang may tiyaan na naghihintay para sa kanya. Matapos inumin yon, bumagsak siya dahil sa lason. Sa kabutihang palad, dumating si Barbados pagkaraan. Nagtanong si Zogan kung may pinaghihinalaan siya, at agad na naisip ni Shastil si Raphael. Ngunit may pagdududa si Zogan, naniniwalang hindi mukhang uri si Raphael na gagamit ng lason. Habang tumatayo si Zogan para umalis, bigla siyang pinakiusapan ni Shastil na manatili. Nahihiyang sinabi ni Zogan sa kanya na marahil ay si Nefelia na lang ang kausapin niya, ipinapahiwatig na hindi magiging angkop ang manatili kasama niya ng nag-iisa. Naiintindihan ni Shastil ang ibig niyang sabihin at humingi ng paumanhin. Gayunpaman, dahil ayaw niyang gisingin si Nefelia, iniharap na lang ni Zogan ang kanyang upuan patungo sa pinto at nagpatuloy sa pagbabantay mula sa malayo. Tahimik itong tinanggap ni Shastil. Siya, nauunawaan ang kanyang posisyon, at wala siyang balak na makialam sa kung anong meron sina Zogan at Nefelia. Higit sa lahat, gusto lang niyang maging masaya sila. Kinabukasan, binigyan si Shastil ng uniforme ng katulong na kaparehong-kapareho ng kay Nefelia, at sinabi ni Zogan sa kanya na pinapayagan siyang manatili sa kastilyo, basta tutulong siya. Agad nagreklamo si Shastil na hindi pa siya kailanman gumawa ng gawaing bahay sa kanyang buhay. Di nagtagal, nakilala niya si Valefor, na nagbabala kay Shastil na huwag masyadong magpakampante sa paligid ni Zogan at Nefelia, na nililinaw na hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan nito. Ipinaliwanag ni Zogan kalaunan na lubos na ayaw ni Valefor sa mga Templar dahil sa nangyari sa kanyang ama. Kaya kailangan ni Shastil na subukang maging maunawain. Sa kasamaang palad, hindi nito mapigilan si Balafor sa patuloy na panunukso sa kanya. Sa unang oras pa lang, sumigaw na si Shastil ng maraming beses dahil sa walang halong mali siya ngunit nakakainis na mga kalokohan ni Valefor, tulad ng paghagis ng palaka sa kanya. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nakasanayan ni Shastil ang buhay sa kastilyo. Samantala, patuloy na ina-update ni Valefor ang kanyang journal na may mga tala tungkol sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Isinulat niya na bagaman maganda ang pangalan ni Shastil, hindi pa rin niya talaga ito gusto bilang isang tao. Sa opinyon ni Valefor, tila kakaibang marupok si Shastil para sa isang taong dapat ay bihasang Templar. Kalaunan, lihim na kinausap ni Zogan si Valefor at inutusan siyang huwag nang biruin si Shastil tuwing oras ng pagkain. Sinabi rin niya rito na malaya siyang manatili kasama niya at ni Nefelia habang buhay kung nais niya, ngunit malaya rin siyang umalis balang araw, iniiwan ang pagpili ng buo sa kanyang mga kamay. Nang gabing yun, nagkaroon si Valefor ng bangungot tungkol sa kanyang ama. Muling naranasan niya ang masakit na alaala ng pagmamasid sa paglapastangan sa katawan ng kanyang ama, at muling nag-alab ang galit sa kanyang kalooban dahil sa panaginip. Nang dumating ang umaga, wala na si Valefor, at ang tanawin ng kanyang walang lamang kama ay nagdulot ng matinding pagkabahala kina Zogan at Nefelia. Bago umalis ng kastilyo, sumulat si Valefor ng huling tala sa kanyang tala-arawan.
Sumulat siya na masaya siya nang anyayahan siyang manatili kasama siya at si Nefelia, at na ang pamumuhay sa kastilyo ay nagturo sa kanya ng bagay na hindi niya kailanman naranasan, ang init at kabaitan. Nasiyahan siya sa maamong pag-aalaga ni Zogan at Nefelia sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaligtasan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Valefor na mayroon pa ring isang problema, na kung pipiliin niyang manatili rito habang buhay, unti-unting mawawala ang kanyang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama, at hindi pa siya handang bitawan ang galit na iyon. Kaya nagpasya siyang umalis, at sa kanyang sulat, sinabi niya na umaasa siyang mauunawaan ni Zogan at Nefelia ang kanyang desisyon at maghihintay sa kanyang pagbabalik. Naglakbay mag-isa si Valefor patungo sa kastilyo ng Dark Lord, umaasa na makahanap ng isang bagay doon na makakatulong sa kanyang paghihiganti. Ngunit bago pa man siya makapasok, lumitaw si Raphael at hinarangan ang kanyang daan. Sa sandaling madama siya ni Valefor, napansin niya ang kakaibang bagay, na parang may enerhiya ng dragon sa loob ng katawan nito. Pagkatapos, naunawaan niya na si Raphael ang lalaking pumatay sa kanyang ama at nilamon ang kanyang lakas. Napuno ng galit, inatake siya ni Valefor ng walang pag-aalinlangan, at kalmadong naghanda si Raphael na patumbahin siya. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang espada sa kanya, biglang lumitaw si Zogan at hinarangan ang atake. Salamat kay Barbados at sa kanyang paglalakbay sa anino, kakayahan, nakarating si Zogan sa tamang oras. Litong-lito si Valefor, at hindi niya maintindihan kung bakit tinutulungan pa rin siya ni Zogan matapos siyang tumakas. Simpleng sinabi ni Zogan na naiintindihan niya ang nararamdaman nito, kaya't hindi na niya kailangang mag-alala. Nang marinig ito, nakonsensya si Valefor at humingi ng paumanhin, ngunit pinanood ni Raphael ang interaksyon ng may halatang pagtataka. Nagkomento siya na hindi karaniwan makakita ng wizard na tumutulong ng ganito. Doon, agad siyang itinaman ni Zogan, na sinasabing hindi lang basta-basta si Valefor, kundi siya ang kanyang anak. Dahil doon, humakbang si Zogan at inaktiba ni Raphael ang kanyang banal na espada, at bumulwak ang malakas na banal na apoy mula sa talam, na agad sumira sa magic circle ni Zogan. Buong pagmamalaki sinabi ni Raphael na ang kanyang espada ay minsan nang natalo ang isang Dark Lord dati, kaya wala siyang nakikitang dahilan na hindi niya ito magagawa ulit. Habang pinagmamasdan ang labanan, tinanong ni Valefor kung bakit biglang siniseryoso ni Zogan ang laban na ito, at sumagot si Zogan na tinuturuan niya ito ng mahalagang aral tungkol sa paghihiganti. Sinabi niya na kung tunay nitong gusto ang paghihiganti, hindi ito dapat kumilos ng padalos-dalos, at kailangan niyang ganap na daijin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng unti-unting pagpapahina sa kanila, pag-ubos ng kanilang lakas, at pagipit sa kanila. Sa kawalan ng pag-asa, pagkatapos ay isinaaktibo ni Zogan ang isang bagong pinahusay na magic circle at inilunsad ang kanyang atake, at hindi tulad ng dati, hindi na makalusot ang mga banal na apoy ni Raphael sa depensa ni Zogan. Matapos ang kanyang laban kay Shastiel, natuto si Zogan sa kanyang mga pagkakamali. Gumawa siya ng isang bagong magic circle na patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid nito upang kumpunihin ang sarili, na nagpapahirap na sirain. 3 beses sinaktan ni Raphael si Zogan gamit ang mga banal na apoy, ngunit kalaunan ay nawala at namatay ang mga apoy. Sa sandaling mangyari yun, lumipat si Zogan sa isang fence at tinulak palayo si Raphael gamit ang sarili niyang salamangka. Sa simula, ipinapalagay ni Zogan na tapos na ang laban, ngunit laking gulat niya nang dahan-daang tumayo muli si Raphael. Doon lamang napansin ni Zogan na mabilis na gumagaling ang mga sugat ni Raphael, at naintindihan niya na totoo ang mga sabi-sabi, at si Raphael ay nagkaroon na ng regeneration matapos kumain ng laman ng dragon. Sinabi ni Zogan kay Valefor na simula nang isipin ang nararapat na kaparusahan para sa kanya kapag tapos na ang laban, ngunit naguluhan si Raphael, hindi naiintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit sa kanya ni Valefor gayong hindi pa naman sila di umano nagkita. Pagkatapos, sa wakas ay binanggit ni Valefor ng malakas ang pangalan ng kanyang ama. Orobos, ang marunong na dragon. Sa sandaling sabihin niya ito, agad na nakilala ni Zogan at Barbados ang pangalan, at ipinaliwanag ni Valefor kung paanong ang kanyang ama ay kilala bilang isang marunong at mabait na dragon na madalas tumulong sa mga nangangailangan. Isang araw, isang grupo ng mga Templar ang lumapit upang humingi ng tulong, at sumama si Orobos sa kanila nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi na siya nakabalik.
Pagkatapos maghintay ng 1 linggo, si Valfor mismo ang naghanap sa kanya, at ang kanyang natuklasan ay nag-iwan ng pilat sa kanya habang buhay. Nakita niyang patay na ang kanyang ama, nakahandusay sa lupa na may banal na espadang nakabaon sa leeg, habang naroon si Raphael na kinakain ang kanyang laman. Mula noon, kinasuklaman na ni Valfor ang mga tao, kahit na ang kanyang ama mismo ay laging naniniwala sa pagtulong sa kanila. Sa sandaling malaman ni Raphael na si Valfor ang anak ni Orobos, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinugod niya si Zogan. Agad na umaksyon si Valfor, lumikha ng isang sumasabog na magic circle at ibinugay ito diretso kay Raphael, ngunit bago pa ito tumama ng buo, biglang lumitaw si Chastili at hinaranggan ng espada ni Raphael habang pinuprotektahan din ang lahat mula sa pagsabog. Agad na humingi ng paliwanag si Zogan kay Raphael, na inihayag na napansin niya ang nakamamatay na intensyon ni Raphael. Tuluyang naglaho sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Orobos, na siyang nagpapahinala sa buong sitwasyon. Bago pa makasagot si Raphael, agad na nagsalita si Chastili, na sinasabing naaalala niya ang misteryosong figura na nakabaluti na lihim na lumapit sa kanya kanina at sinabihan siyang tandaan ang pangalan ni Orobos, ngunit ngayon, napagtanto niyang marahil si Raphael ang taong iyon. Ngunit bago pa sila makakuha ng mga sagot, biglang yumanig ng matindi ang lupa, at isang higanteng golem ang sumulpot mula sa kuweba at nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa kapaligiran. Agad itong nakilala ni Valfor bilang ang parehong golem na dati nilang nakita ang nagbabantay sa kastilyo ng Dark Lord, at kaagad na sinubukan ni Zogan gamitin ang parehong paraan na ginamit niya noon upang pigilin ang demonyo ng anino, umaasang mapipigilan ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong epekto. Pagkatapos, iminulat ng golem ang bibig nito at nagpaputok ng malaking sinag ng enerhiya ng diretso sa kanila, at lahat ay tumalon palayo, subalit may isang nanigas sa takot na parang USA na nasilaw ng ilaw. Ngunit sa sandaling tatama na ang atake sa kanya, biglang sumugod si Raphael at itinulak siya sa ligtas na lugar, malubhang napinsala ang kanyang kaliwang braso sa proseso. Ang makita si Valfor na halos mamatay ay nagpagalit ng husto kay Zogan, at inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan upang sirain ang golem. Agad pagkatapos, si Zogan ay nagmamadaling lumapit kina Valfor at Raphael, at nang makitang nasa bingit ng kamatayan si Raphael, tinanong ni Zogan si Raphael kung bakit niya iniligtas si Valfor. Linggo-linggo, sinabi ni Raphael na tungkulin niya yun at inihayag ang katotohanan. Ipinahayag niya na ang lahat ng pinaniniwalaan ni Valfor ay isang malaking pagkakamali, at hindi siya ang responsable sa pagkamatay ng ama nito. Ngunit tumanggi si Valfor na maniwala sa kanya, dahil nakita niya si Raphael na tila kumakain sa katawan ng kanyang ama. Nang marinig yun, tinanong ni Raphael kung talagang naniniwala siya na ang kanyang ama ay sapat na mahina para mapatay ng isang ordinaryong tao, at yun ang nagpatigil kay Valfor. Saka ipinaliwanag ni Raphael na noon, humingi siya ng tulong kay Oribas upang labanan ang isang napakadelikadong alamat na demonyo. Hindi makapaniwala si Valfor nang marinig ang pag-iral ng isang demonyo, at sinabi ni Raphael na bumalik na ang mga demonyo sa panahong ito, at hindi lang sila mga alamat. Kinumpirma ito ni Zogan na nagsabing nakita na niya mismo ang isa, kaya nga nagre-research siya ng mga paraan upang harapin ang mga ito. Pinanood pa nga si Tanjiro sa Demon Slayer para makakuha ng mga referensya. Nalulungkot si Valfor nang marinig na kailangang harapin ng kanyang ama ang isang napakateribleng bagay, ngunit kinurek siya ni Raphael, sinabihan siyang huwag isipin na natalo ang kanyang ama. Dahil sa totoo lang, nanalo si Oribas sa laban na yun, at namatay lamang siya dahil pinili niyang magsakripisyo. Iginigiit ni Raphael na dapat ipagmalaki ni Valfor, dahil ibinuwis ng marunong na dragon ang kanyang buhay upang protektahan ang iba. Gayunpaman, sinabi ni Raphael na kung ang pagkuha sa kanyang buhay ay tunay na magpapagaan sa kanyang sakit, ay handa siyang tanggapin ang hatol na yon. Ngunit bago siya magpasya ng anuman, gusto niyang maunawaan niya na kung patuloy na maglalaban ang mga salamangkero at ang simbahan, ang sangkatauhan ay hindi kailanman magiging ligtas mula sa mga demonyo, na siyang dahilan kung bakit sinabi ni Oribas kay Raphael na ipagpatuloy ang buhay at mana ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasaloob sa kanya. Ngunit ngayon ay inaamin ni Raphael na halos tapos na ang kanyang tungkulin, at ang kinabukasan ay para sa susunod na henerasyon, kaya naman nilikha niya ang paksayon ng kapayapaan, isang pangkat upang wakasan ang walang katapusang hidwaan sa pagitan ng mga salamangkero at ng simbahan.
Itinuturo ni Barbados kung gaano katawa-tawa ang pakinggan nito mula sa isang lalaking nakasawi ng hindi mabilang na mga mangkukulam at salamangkero, at tinatanggap ni Rafael ang batikos, ngunit sinasabi niya na ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala siya na si Chastity ay maaaring maging simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng magkabilang panig. Habang sila ay nag-uusap, patuloy pa ring gumagalaw ang golem, at ipinapaliwanag ni Rafael na ang nilalang ay hindi lamang gawa sa mahika, kundi gumagamit ng laman ng demonyo. Agad na naghahanda si Zagon upang gamitin ang kanyang na-upgrade na engkanto, at si Chastity ay tumayo, handang suportahan siya. Gamit ang kanyang banal na espada, sumugod siya at humiwa ng diretso sa pusod ng golem gamit ang banal na apoy, na nagbigay ng pagkakataon para umatake si Zagon. Ngunit kahit matapos masira ang katawan nito, ang natitirang mahika ay nagpakilos muli sa mga basag na piraso, nagpapana ng matutulis na piraso ng direkta kay Zagon, ngunit tumalon si Chastity at hiniwa ang mga kalat upang maging walang pinsala. Nang makita ito, inaktiba ni Zagon ang kanyang pinakabagong mahika at nagpakawala ng malakas na atake na tuluyang sumire sa golem. Pagkatapos, nagkomento si Zagon na ang bago niyang engkanto ay nangangailangan pa rin ng kaunting mas maraming trabaho, at namamangha si Chastity sa kung gaano kamalikhain ang kanyang mahika, habang pinupuri naman ni Zagon ang kanyang lakas. Inamin na kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng malakas na kakampi, biglang tinawag sila ni Valley 4, binabalaan sila na lumalala ang kondisyon ni Rafael. Mabilis na sinubukan ni Zagon na pagalingin siya, ngunit alam niyang nabibigo ang pagbabagong buhay ni Rafael, at limitado lang ang kaya niyang gawin. Bago siya tuluyang maglaho, sinabi ni Rafael kay Chastity na siya na ngayon ang tunay na pag-asa para sa hinaharap, at ang kanyang mga tagasunod ay susuporta sa kanya. Tinanong ni Chastity kung bakit ginamit ni Rafael ang pangalan ni Orobos kanina, at si Rafael. Ibinunyag na si Orobos ang tunay na nagtatag ng paksayon ng kapayapaan, at ang dahilan kung bakit buhay pa rin si Rafael ngayon. Nag-aalinlangan pa rin, tinanong ni Zagon kung bakit matagal na naghanap ng mga mangkukulam si Rafael kung totoo ang pagnanais niya ng kapayapaan, at iginiit ni Rafael na hindi niya kailanman inasam na makipaglaban sa kahit sino, sinubukan pang ang makipag-usap at ngumiti, ngunit nauuwi sa palaging siya ang unang inaatake, na nagpilit sa kanya na ipagtanggol ang sarili. Dahil doon, itinuro ni Zagon at nang iba pa nang ngumiti siya na parang may mapanlinlang o mapagsamantalang pakay. Bago umalis, sinabi ni Rafael kay Chastity na dapat siyang magtuon sa kanyang kinabukasan. Habang hinaharap niya ang sinumang nagtatangka pa ring saktan siya. Pagkatapos, tinanong ni Valley 4 si Rafael kung ano talaga ang tingin niya sa ama nito, at tapat na sinagot ni Rafael na si Orobos ay isang napakagandang dragon, at ang pakikipaglaban sa tabi niya ay isa sa pinakadakilang karanasan sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Rafael, tinanong ni Zagon si Valley 4 kung ito ba talaga ang gusto niya, at inamin ni Valley 4 na matapos malaman ang katotohanan, ang kagustuhang mamatay si Rafael ay hindi na nararamdaman na tama. Ngumiti si Zagon at sinabi na sapat na ang kanyang sagot. Sa ibang lugar, lihim na nakipagkita si Clavo sa kanyang mga kaalyado, na gustong harapin si Chastity. Sa personal, sa kanyang isip, siya ay pag-aari ng simbahan, hindi ng isang tulad ni Zagon. Kasabay nito, alam niya na ang pagpatay sa kanya ng masyadong walang ingat ay magiging mapanganib, at kung mamatay si Chastity, mawawala ng may-ari ang banal na espada, at magiging mahirap ang paghahanap ng isang bagong karapat-dapat na gumagamit, na kung sino man ang hindi karapat-dapat ay mamamatay lamang. Habang iniisip ito ni Clavo, biglang pumasok si Rafael sa silid. Ang makita si Rafael na duguan ay nagbigay kay Clavo ng perpektong dahilan para kumilos. Sa kanyang isip, nagawa na ni Rafael ang isang malubhang kasalanan sa pakikipagtulungan kay Zagon. Sa pagpapanggap na tutulong, binabalutan ni Clavo ng lason ang kanyang kamay. At nag-alok na hilumin ang mga sugat ni Rafael, ngunit agad itong nakita ni Rafael, at sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang nalason na kamay ni Clavo. Sumigaw si Clavo sa sakit, at pinatahimik siya ni Rafael sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya sa sahig gamit ang kanyang paa. Malamig niyang sinabi na walang sino man ang pinapayagang sumire sa kinabukasan ng kapayapaan, kaya dahil doon, kailangang mawala si Clavo. Kinaumagahan, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Clavo sa buong lungsod, at napagtanto ni Chastity na malamang siya ang lamason sa kanya kanina. Alam kung gaano kahigpit si Clavo, nagpa siya si Chastity na oras na para sa kanya na
Bumalik sa simbahan, at tumulong upang maibalik ng maayos ang kaayusan. Bago umalis, muli niyang kinausap si Balfour, at sa wakas ay nagkasundo ang dalawa, na nagpaiyak kay Chastity. Ngayon natanggap na siya ni Zagon at ng iba pa, nangako si Chastity na lilikha siya ng hinaharap kung saan ang mga tao, mangkukulam, at salamangkero ay maaaring mamuhay ng payapa. Habang papalabas na siya, narinig niya ang isang pamilyar na boses na pumupuri sa kanya, at nagulat siyang makita ang isang patay na naglalakad sa anyo ni Raphael, na buhay pa rin at nagtatrabaho na ngayon bilang katiwala ni Zagon. Ipinaliwanag ni Raphael na orihinal siyang dumating upang tanggapin ang paghatol ni Balfour. Ngunit sa halip na parusahan siya, hiniling ni Balfour na tulungan niya si Zagon at suportahan din ito. Bilang karagdagang regalo, gumawa pa si Balfour kay Raphael ng bagong braso na baluti upang palitan ang nawala sa kanya. Pinapanood ang kakaiba ngunit nakakagulat na masayang sambahayan na ito, na pagtanto ni Chastity na hindi talaga siya bahagi ng kakaibang pamilya na ito. Ngunit gayunpaman, sinabi sa kanya ni Zagon na ang mga pintuan ng kanyang kastilyo ay laging mananatiling bukas para sa kanya. Habang inihahatid nila siya, tahimik na hiniling ni Zagon kay Barbados na bantayan siya at siguraduhing ligtas siya, at nakaramdam ng kaunting selos si Nefelia nang makita niyang labis na nagmamalasakit si Zagon kay Chastity. Hinawakan niya ang kanya braso para kunin ang atensyon niya, at agad na naintindihan ni Zagon ang gusto niya. Ayaw siyang biguin, marahan niyang niyakap si Nefelia at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya mag-isa noong nakaraang gabi. Pagkatapos kumalma ang sitwasyon, sumulat si Balfour sa kanyang tala-arawan tungkol sa bago niyang buhay. Isinulat niya kung paano siya tinanggap ni Zagon at Nefelia sa kanilang tahanan na parang pamilya, at kung paano rin nagpakita sina Raphael at Chastity ng kabaitan sa kanya na hindi niya inaasahan. Dahil doon, nais ni Balfour na dahan-daang suklian sila sa pamamagitan ng pagiging mas malakas. Sa mga huling pahina ng kanyang tala-arawan, isinulat niya tungkol sa pinakabagong miyembro ng pamilya, si Raphael, na minsan ay inakala niyang inuya ang kanyang karne ng ama, ngunit matapos malaman ang katotohanan, napagtanto niya na isa pala itong mabuting tao na labis na gumagalang sa kanyang ama. Isinusulat niya kung gaano kahusay magluto si Raphael, ngunit nakakainis din dahil humaharang ito sa kanya tuwing gusto niyang silipin sina Zagon at Nefelia na naglalambingan, sinasabing masyado pang bata si Balfour para panoorin ang nagiging masalimuot na sitwasyon. Kalaunan, darating si Chastity para mag-sleepover, kaya dinala siya ni Nefelia sa palengke para bumili ng mga sangkap. Pagkatapos, bago umuwi, binisita ng mga babae ang tindahan ni Manuela para subukan ang ilang bagong damit, at napansin ni Zagon ang isang ponograpo na nakapatong sa counter. Ipinaliwanag ni Manuela na may mga batang kalye ang nakakita nito at dinala ito sa kanya. Ngunit walang sino mang may gusto nito. Naalala ni Zagon ang kanyang sariling kabataan nang marinig yun, noong siya ay namuhay sa lansangan at naghalukay sa mga bante ng basura para sa anumang mahalaga na may benta. Nakaramdam ng nostalgia, nagpasya siyang bilhin ang ponograpo gamit ang isang supot na puno ng pilak na barya. Sabi ni Manuela na napakarami na raw yun na pera, ngunit sinabi ni Zagon na gamitin niya yun sa paraang nais niya. Pagkatapos, bumalik sila sa kastilyo, at nang makita si Chastity doon, tinanong ni Zagon kung kamusta ang lahat. Sabi niya na pagod na siya dahil matapos ang pagkamatay ni Clavuel, lahat ng kanyang tungkulin ay tila napunta sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Zagon kay Barbados na ang kanyang makunat na. Ang pag-iral ay hindi imbitado, at idinagdag pa ni Balfour na hindi sapat ang pagkain. Nagreklamo si Barbados, ngunit binatukan siya ni Zagon sa ulo at sinabi na walang sino man ang pinapayagang mang-api sa kanyang anak. Upang pag-aanin ang kalooban, inilahad ni Nefelia na magsisimula na siyang magluto ng hapunan, at iginiit ni Chastity na tutulong siya, na nagsasabing kaya niya kahit ang simpleng pagluluto. Ngunit pagkatapos, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kusina, na umabot hanggang sa silid-aklatan kung saan inaayos ni Zagon ang ponograpo. Pumasok si Barbados at nagreklamo na napakasama ni Chastity magluto, masisiraan si Gordon Ramsay sa panunood sa kanya. Sa kusina, gumagawa si Chastity ng sopas, at nang matikman niya, naisip niya na masarap ito. Ngunit nang matikman nito ni Nefelia, napagtanto niya na si Chastity ay marahil lumaki sa Inglaterra kung saan ang mga pampalasa ay isang alamat. Sa pagtatangkang isalba ang hapunan, mainay na sinabi ni Nefelia kay Chastity na magpahinga na lamang bilang bisita,
at nangakong maaari pa ring ihain ng sopas para sa almusal bukas. Pagkatapos, handa na ang hapunan, at inilabas ni Zagon ang naayos na ponograpo at binuksan ito. Nagsimulang tumugtog ang musika, pinupuno ang silid ng mainit at komportableng pakiramdam, at ngumiti si Raphael at sinabing dati siyang sumasayaw sa ganitong uri ng musika matagal na. Tinanong ni Balfour kung ano ang pagsasayaw, kaya ipinaliwanag ni Raphael na ito ay kapag ang dalawang tao magkahawak kamay at sabay na gumalaw sa ritmo. Samantala, nagsisimula ng malasing si Barbados, at inaasar si Chastity dahil sa pagiging masamang kusinira at pagtulog kasama ang isang plushie. Napahiya, inakusahan siya ni Chastity ng paniniktik sa kanya, at sinabi ni Zagon na palaging nagsasabi ng mga katangahan si Barbados kapag lasing, at pinaalalahanan din ni Nefelia si Chastity na si Barbados talaga ang sumagip sa kanya matapos siyang malason. Humingi ng paumanhin at pinasalamatan siya ni Chastity, ngunit nagsimula siyang umiyak dahil sa kahihiyan. Sinabihan ni Zagon si Barbados na humingi ng paumanhin, ngunit sa halip, binaliwala siya ni Barbados at nagpa siya na tikman ang kay Chastity. Sabaw, pero nang umepekto na ito at bumagsak siya. Litong-lito si Nefelia at nagtataka kung paanong ang sabaw na yun ay naging bahagi ng hapunan, at buong pagmamalaking inamin ni Balfour na ideya niya talaga ang pagbibiro kay Barbados. Nagsimulang umiyak si Chastity, at muling nagkagulo, pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakaramdam ng kakaibang saya si Zagon, sa pagkakita na sa wakas ay naramdaman niyang buhay at mainit ang kanyang tahanan. Nang gabing yun, matapos matulog ang lahat, patuloy na gumawa si Zagon sa ponograpo, at umupo si Nefelia sa tabi niya. Tinanong niya kung bakit niya nga ba binili ang ponograpo. Sabi ni Zagon, na gusto niyang ipa-enjoy sa kanya ang musika. Nang marinig yun, masayang nagpasalamat si Nefelia sa kanya, natuwa siyang makitang mas relax at kuntento ito kaysa dati. Para kay Zagon, sa wakas ay nasa kanya na ang lahat ng hindi niya kailanman nagkaroon, at ang mga bagay-bagay mula pa noong natutulog siya sa mga eskinita, nabubuhay sa tira-tira at umaasa sa kabutihan ng mga estranghero. Sa pag-alala sa panahong iyon, nagpasya siyang muling bisitahin ang eskinita kung saan siya dating nakatira. Tinanong niya si Nefelia kung maaari niyang dalhin ang ponograpo doon bukas, at masaya itong pumayag. Habang tahimik na tumutugtog ang musika sa huling pagkakataon ng gabing yun, tinanong ni Zagon si Nefelia kung gusto niyang sumayaw kasama niya. Sa mismong sandaling yun, nagising si Balfour at nahuli sila, ngunit pagkatapos, sumama din si Raphael sa kanila. At nang makita na hindi marunong sumayaw ang dalawa, tinuruan niya sila. At nagtapos ang gabi na may masayang sayawan, masayang ingay, at masayang mga tao. Kinabukasan, inilagay ni Zagon ang ponograpo sa eskinita kung saan siya dating nakatira, at pinuno ng musika nito ang mga lansangan, habang masayang sumasayaw ang mga batang residente sa paligid nito. Habang papalubog ang araw, sumayaw sina Zagon at Nefelia nang magkasama sa ilalim ng kulay dalandang kalangitan. Tahimik na hinahangad na ang mapayapang kaligayahang ito ay magtatagal magpakailanman. Kung pinanood mo ang recap ng anime na ito hanggang dulo, mag-comment sa ibaba, Elf ay pag-ibig, Elf ay buhay. Hanggang dito na lang ang video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo, at kung gusto mong makakita pa, panoorin ang video na ito sa screen.